Si Sofia ang tanging muse ng buhay ko. Sa bawat haplos ng brush sa canvas, ang kanyang ganda ang nagbibigay ng hininga sa aking sining. Wala ang Santi Rivera na kilala ninyo kung wala ang babaeng ito na nagsilbing liwanag sa aking kadiliman. Ang boses ni Santi mula sa telebisyon ay tila isang matalim na balisong na humihiwa sa katahimikan ng maliit at maalinsangang attic sa labas ng Maynila. Sa sulok ng silid na amoy pintura at tiner, nakaluhod si Sarah sa malamig na semento. Ang kanyang mga kamay na puno ng tuyong mantsa ng kulay asul at itim ay nanginginig habang pilit na kinukuskos ang natapon na pintura sa sahig. Ito ang parehong kulay na ginamit ni Santi sa kanyang pinakabagong obra, ang obra na kasalukuyang ipinagdiriwang sa Marangyang Gallery sa Makati. Habang siya ay narito, naglilingkod na parang alila sa sarili nilang tahanan. Napalingon si Sarah sa maliit na mesa sa tabi ng bintana. Doon ay nakapatong ang isang simpleng cupcake na may isang maliit na kandilang hindi pa nasisindihan. Ika-5 anibersaryo nila ngayon. Sa kabila ng pagod at pananakit ng likod, naglaan siya ng oras para mag-bake. Umaasang sa gitna ng tagumpay ni Santi ay maaalala nito ang pangako nilang dalawa noong nagsisimula pa lang sila sa hirap. Ngunit ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng kanyang asawa sa tibay, tila sadyang binubura ang kanyang pagkatao sa kasaysayan ng buhay nito. Binitawan ni Sera ang basahan. Ang maruming tubig mula rito ay dahan-dahang kumalat sa sahig, tila lason na humahalo sa kanyang pag-asa. Nararamdaman niya ang pagsikip ng kanyang dibdib, ang bawat tibok ng puso ay may kasamang hapdi na hindi kayang pawiin ng anumang gamot. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo at ang bawat hininga ay parang may kasamang bubog. Ang mga mata niya ay nananatiling nakako sa screen, pinagmamasdan ng asawa na nakasuot ng mamahaling tuksedo. Ang kamay ay mahigpit na nakayakap sa baywang ni Sofia na nagniningning sa kanyang sutlang kasuotan. Sera, ang ingay ng TV, akala mo ba libre ang kuryente? Ang boses ni Aling Elena ay parang kulog na sumira sa kanyang hapis. Pumasok ang kanyang biyenan sa attic nang hindi man lang kumakatok. Ang mukha ay puno ng pandidiri habang tinitingnan ang paligid. Hindi nakasagot si Sarah. Nanatili siyang nakaluhod. Ang kanyang ulo ay dahan-dahang yumuko. Lumapit si Aling Elena sa mesa at nang makita ang cupcake ay tumawa ito ng mapait. Sa isang iglap, tinabig ng matanda ang maliit na tinapay kaya ito ay nahulog at gumulong sa maruming sahig malapit sa basahang ginamit ni Sarah. Anibersaryo. Nagpapatawa ka ba, Sarah? Tingnan mo ang sarili mo sa salamin. Mukha kang basahan na pinangpunas sa uling. Sa tingin mo ba ay uuwi si Santi para sa iyo at sa maliit na tinapay na yan? Naroon siya sa itaas, kasama ang mga taong kasing level niya. Huwag kang ambisyosa. Magpasalamat ka na lang at hinahayaan ka pa naming manatili rito pagkatapos mong mamatayan ng anak. Isang malas ang dinala mo sa pamilyang Rivera, kaya matuto kang lumugar. Bawat salita ni Aling Elena ay tila isang pako na ibinabaon sa sugatang puso ni Sarah. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin na ang pinturang kinukuskus niya ay ang parehong pintura na nagpayaman sa kanila, na ang bawat ideya ni Santi ay nanggaling sa kanyang mga panaginip na ninakaw nito. Pero walang boses na lumabas sa kanyang mga labi. Ang tanging narinig niya ay ang sariling mabilis na paghinga at ang tunog ng pag-alis ng biyenan na sadyang nilakasan ang pagsara ng pinto. Naiwan si Sarah sa dilim ng attic. Tanging ang liwanag na lang mula sa telebisyon ang nagbibigay ng anino sa kanyang mukha. Dahan-dahan niyang inabot ang cupcake na ngayon ay balot na ng alikabok at mantsa ng pintura. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang pisngi, dumaan sa balat na dati ay hinahaplos ni Santi ng may pagmamahal bago ito nahulog sa palad niyang puno ng sugat. Hanggang kailan ako magiging anino sa sining na ako naman ang lumikha?
Hanggang kailan ko titiisin ang sakit ng pagiging wala sa buhay ng taong ibinigay ko ang lahat? Nanatili siyang nakatitig sa screen, kung saan ang kanyang asawa ay masayang itinataas ang baso ng wine para sa isang toast. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng pag-asa sa puso ni Sarah ay dahan-dahang naputol. Naiwan siyang mag-isa sa gitna ng amoy ng tiner at ang malamig na katotohanan ng kanyang pagkawala. Huwag mong kalimutan kung sino ang kumuha sa iyo sa kalsada noong wala kang matakbuhan. Utang mo sa amin ang bawat butil ng kanin na isinusubo mo, Sarah. Kaya pirmahan mo na ito nang walang maraming satsat. Ang boses ni Aling Elena ay tila isang latigo na humahagupit sa pandinig ni Sarah. Inilapag ng matanda ang isang makapal na bundle ng mga dokumento sa ibabaw ng maruming sahig ng atik, malapit sa paanan ni Sarah na hanggang ngayon ay nakaluhod pa rin. Sa kabila ng pangungutya ng biyenan, ang kamay ni Sarah ay nananatiling nakahawak sa isang basong tubig na balak sana niyang ibigay kay Santi, isang maliit na pagmamalasakit na baon niya mula sa ibaba, sa pag-asang baka uhaw ang asawa pagdating mula sa gallery. Ngunit si Santi, na nakatayo sa tabi ng bintana at nakatalikod sa kanila, ay hindi man lang lumingon. Ang kanyang anino ay mahaba at madilim, tila isang pader na naghihiwalay sa kanila. Sa bawat segundo ng katahimikan, mas lalong nararamdaman ni Sarah ang bigat ng utang na loob na palaging ibinabato sa kanya. Ito ang tanikalang nakagapos sa kanyang mga paa mula noong araw na talikuran niya ang marangyang buhay sa Mansyon Monteclaro para sa lalaking akala niya ay magiging kanlungan niya. Santi! Ang mahinang tawag ni Sarah, ang kanyang boses ay halos pabulong na dahil sa sikip ng dibdib. Ano ang mga papel na ito? Sabi mo? Sabi mo magkasama tayo sa sining na ito. Bakit kailangang may pirmahan na nagsasabing wala akong kinalaman sa mga ideya ng Nosy? Dahan-dahang humarap si Santi. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng pagsinta ay tila naging 2 piraso ng yelo. Para sa proteksyon ng karir ko ito, Sarah, hindi mo ba maintindihan? Ang mga investor, ang mga collector, hindi nila kailangang malaman na ang mga sketch ay galing sa isang asawang may problema sa pag-iisip pagkatapos makunan. Gagawin lang nilang katatawanan ng sining ko. Pirmahan mo na para matapos na ang usapang ito. Ang salitang makunan ay tila isang kidlat na tumama sa gitna ng puso ni Sarah. Muling bumalik sa kanyang alaala ang gabi ng trahedya, ang hapdi sa kanyang puson, ang malapot na dugong dumanak sa kanyang hita habang siya ay abalang nagpipinta ng mural sa magiging nursery ng kanilang anak. Naalala niya ang matapang at kakaibang amoy ng pinturang binili ni Santi para sa kanya. Ang pinturang sabi ng asawa ay espesyal at mabilis matuyo para hindi siya mapagod. Sa ilalim ng matalim na titig ni Aling Elena, kinuha ni Sarah ang panulat. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Bawat hibla ng kanyang kalamnan ay tila sumisigaw na huwag ituloy. Ngunit ang takot na itaboy at ang bulag na pag-asa na baka sa huling pagkakataon ay mahalin siya muli ni Santi ang nagtulak sa kanya. Pinirmahan niya ang dokumento. Ang bawat kurba ng kanyang pangalan ay tila isang piraso ng kanyang kaluluwa na ibinibigay niya sa demonyo. Magaling, sabi ni Aling Elena sabay hablot sa mga papel. Ngayon, lumabas ka na rito at maglinis sa kusina. Maraming hugasin doon. Nang makaalis ang matanda, nanatili si Sarah sa atik. Isang kakaibang udyok ang nagtulak sa kanya na tingnan ang mga lumang lata ng pintura na itinabi ni Santi sa ilalim ng mababang estante. Dahan-dahan niyang hinila ang isa, ang tunog ng lata na kumakaladkad sa semento ay tila isang daing ng babala. Pinahid niya ang alikabok sa label at doon, sa maliit na pulang letra sa likod, ay nabasa niya ang mga salitang nagpaguho sa huling pundasyon ng kanyang mundo. Bawal gamitin sa loob ng bahay. Naglalaman ng lead at toxic chemicals na mapanganib sa mga buntis. Binitawan ni Sarah ang lata. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay hindi niya narinig dahil sa lakas ng dagundong sa kanyang ulo.
Ang bawat hininga niya ay naging mabilis at mababaw. Alam ni Santi, alam ni Santi na ang pinturang yon ay nakakalason, pero pinapanood siya nito habang ginagamit niya iyon sa loob ng maraming oras, sa loob ng silid na walang bintana. Sa labas ng pinto, narinig niya ang mahinang pag-uusap ni na Santi at Aling Elena sa pasilyo. Ang kanilang mga boses ay tila mga ahas na gumagapang sa ilalim ng pintuan. Sigurado ka bang hindi niya mapapansin ang tungkol sa pintura, Santi? Ang tanong ni Aling Elena. Ang boses ay puno ng kaba, ngunit may halong tuwa. Narinig ni Sarah ang malamig at walang pakialam na tawa ni Santi. Huwag kang mag-alala, ma. Masyado siyang tanga at bulag sa pag-ibig. Hayaan mo lang siyang maniwala na aksidente ang lahat. Mas madali siyang kontrolin kung iniisip niyang kasalanan niya ang pagkawala ng bata. Ngayong pirmahan na ang lahat, hindi na natin siya kailangan. Napaupo si Sarah sa sahig. Ang kanyang likod ay sumandal sa malamig na pader. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humawak sa kanyang tiyan na wala ng laman. Ang hapdi ng pagkawala ng kanyang anak ay muling nag-alab. Ngunit sa pagkakataong ito, hinaluan na ito ng isang mapait at nagbabagang galit. Ang mga luhang pumatak sa kanyang mga mata ay hindi na luha ng pighati, kundi luha ng isang inang napagtanto na ang pumatay sa kanyang anak ay ang mismong taong tinawag niyang buhay. Gaano katagal ko nang kinakain ang lason ng iyong mga kasinungalingan, Santi? Gaano kalalim ang utang na loob na kailangan kong bayaran para sa buhay ng anak ko na ikaw mismo ang kumuha? Tumingala si Sarah sa kisame ng madilim na atik. Ang kanyang mga mata ay tila naging dalawang nagbabagang uling sa kadiliman. Sa sandaling iyon, ang dating marupok at mapagmahal na si Sarah ay tila napalitan ng isang mas matatag at malamig na katauhan. Ang sakit at pagkabigo na matagal niyang kinimkim ay unti-unting naging isang matinding determinasyon na huwag nang muling masaktan. Isang bagong layunin ang nagsimulang mabuo sa kanyang isip. Isang paninindigang baguhin ang kanyang kapalaran at harapin ang lahat ng humadlang sa kanya. Huwag kang mag-alala, Sarah. Ako na ang mag-aalaga sa mga anak mo. Tutal, hindi mo naman sila kayang protektahan, di ba? Mas mabuting nasa akin ang mga ito kaysa mabulok lang dito sa madilim mong lungga. Ang boses ni Sofia ay tila isang malambot na sutla na may nakatagong lason. Pumasok siya sa atik nang hindi nagpapaalam. Ang kanyang boses ay puno ng mapait na simpatya, habang ang kanyang mga mata ay mabilis na naglilibot sa bawat sulok ng silid. Ang bango ng kanyang mamahaling pabango ay agad na pumatay sa amoy ng tiner at pintura. Isang marahas na paalala na ang mundong kinabibilangan niya ay milyon-milyong kilometro ang layo sa kinalalagyan ni Sarah. Napatigil si Sarah sa pagliligpit ng kanyang mga lumang pinsel. Ang kanyang katawan ay nanigas. Ang kanyang mga daliri ay humigpit sa hawakan ng isang luma at pudpod na sketchpad. Ang huling koleksyon ng kanyang mga guhit na pinamagatan niyang tanikala ng kahapon. Ito ang mga disenyo na binuo niya sa gitna ng mga gabing hindi siya makatulog dahil sa pangungulila sa kanyang anak. Bawat guhit ay bahagi ng kanyang kaluluwa, ang huling bagay na itinuturing niyang sa kanya lang. Ano ang ginagawa mo rito, Sofia? Ang tanong ni Sarah, ang kanyang boses ay paos at nangangatog. Hindi ba't sapat na ang kinuha ninyo ni Santi? Bakit kailangan mo pang tapakan ang natitira kong dignidad? Isang mapaglarong ngiti ang sumilay sa mga labi ni Sofia. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang bawat hakbang ng kanyang matutulis na sapatos sa kahoy na sahig ay naglalabas ng mahinang langit-ngit na tila nanunukso sa katahimikan. Inabot niya ang sketchpad na hawak ni Sarah at bago pa man makapagreaksyon ng huli, ay marahas na itong hinablot ni Sofia. Dignidad? Sarah. Ang sining ay hindi tungkol sa dignidad. Ito ay tungkol sa ningning. Sabi ni Sofia, habang mabilis na binubuklat ang mga pahina. Tingnan mo itong mga guhit mo. Masyadong malungkot, masyadong madilim. Pero kung lalagyan ko ng konting kulay at ang pangalan ko ang nakatatak,
Magiging milyon ang halaga nito. Gagamitin natin ito sa susunod na auction. Sabi ni Santi, ito raw ang huling regalo mo sa kanya para sa kanyang career. Nararamdaman ni Sarah ang bawat hibla ng kanyang puso na tila pinupunit. Gusto niyang bawiin ang sketchpad, gusto niyang itaboy ang babaeng ito, ngunit ang kanyang katawan ay tila naging bato sa tindi ng panghihina. Ang kanyang lalamunan ay tila sinakal ng invisible na kamay. Pinipigilan ng anumang sigaw na nais kumawala. Pinanood niya si Sofia na parang isang magnanakaw na namimili ng alahas. Hinahawakan ang bawat pahina ng kanyang hirap at dusa ng walang anumang paggalang. Alam mo, Sarah, dapat kang magpasalamat. Dagdag pa ni Sofia habang isinisilid ang sketchpad sa kanyang mamahaling bag. Dahil sa akin, mabubuhay ang mga ideya mo. Ikaw ang anino, ako ang liwanag. Iyon ang papel na itinadhana sa atin ni Santi. Huwag kang mag-alala. Sasabihin ko sa kanya na huwag ka na munang utusan sa gawaing bahay ngayong gabi para makapagpahinga ka sa dumi mo. Tumalikod na si Sofia at dahan-dahang lumakad patungo sa pinto. Ngunit bago siya tuluyang makalabas, tumigil siya sa tapat ng isang mahabang salamin na nakasandal sa pader. Doon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng attic, nakita ni Sarah ang kabuuan ng suot ni Sofia. Ang kanyang hininga ay tila tumigil. Ang suot ni Sofia ay isang emerald green na silk dress. May mga detalyeng ginto sa laylayan na tila nagniningning sa bawat galaw. Ito ang eksaktong damit na itinago ni Sarah sa kanyang mga sketch. Sa loob ng maraming taon, ang damit na ipinangako ni Santi na bibilhin para sa kanya sa kanilang ika-5 anibersaryo. Sinabi ni Santi na masyadong mahal yon para sa ngayon, na kailangan muna nilang magtipid para sa kinabukasan. Ngunit narito ang kinabukasan at suot ito ng ibang babae. Ang tela ay yumayakap sa katawan ni Sofia sa paraang pangarap lamang ni Sarah noong mga gabing nagugutom siya para lang may maipambili si Santi ng mga mamahaling canvas. Bagay ba, Sarah? Tanong ni Sofia habang tinitingnan ang sarili sa salamin at hinahaplos ang malambot na tela sa kanyang baywang. Sabi ni Santi, sa akin lang daw ito babagay. Ang kulay na ito ay para raw sa mga reyna, hindi para sa mga aliping amoy pintura. Hindi na nakasagot si Sarah. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakakos sa damit, habang ang bawat alaala ng mga pangako ni Santi ay tila mga bubog na humihiwa sa kanyang kaisipan. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang bumaon sa kanyang palad hanggang sa maramdaman niya ang sakit ng sariling mga kuko sa kanyang balat. Pinanood niya ang pagsara ng pinto, ang tunog ng lock, na tila huling hininga ng kanyang nakaraan. Sa gitna ng katahimikan ng attic, ang tanging naiwan ay ang amoy ng pabango ni Sofia at ang malamig na katotohanan na wala na siyang kahit ano. Hanggang kailan ko panonooring suot ng iba? Ang mga pangarap na ako ang nagtanim? May natitira pa bang bahagi ng buhay ko na hindi mo kayang nakawin, Santi? Napatingin si Sarah sa kanyang sariling refleksyon sa malabong salamin. Isang babaeng gulanit, marumi, at tila patay na ang mga mata. Ngunit sa ilalim ng mga luhang, hindi na tumitigil sa pag-agos, isang maliit na kislap ng galit ang nagsimulang mag-alab. Isang apoy na hindi kayang patayin ng anumang ulan. Sino ka ba? Umalis ka rito bago pa kita ipakaladkad sa mga guard? Isang baliw na katulong na nagnanakaw ng atensyon sa gitna ng selebrasyon ko. Wala kang lugar sa mundong ito, Sarah. Kaya umalis ka na bago ko pa makalimutang naging bahagi ka ng bahay ko. Ang boses ni Santi ay tila isang malakas na dagundong na bumasag sa marangyang katahimikan ng Grand Ballroom sa Makati. Sa gitna ng nagniningning na mga chandelier at ang amoy ng mamahaling wine, nakatayo si Sarah, isang mantsa ng kahirapan sa gitna ng karangyaan. Ang kanyang suot na kupas na blusa ay basang-basa ng ulan mula sa labas, at ang kanyang mga paa na suot, ang lumang tsinelas, ay nanginginig sa lamig at kahihiyan.
Sa kanyang nanginginig na mga kamay, hawak niya ang isang piraso ng lumang basahan. Ang basahang ginagamit niya sa loob ng 5 taon para linisin ang mga pinsel ni Santi. Ang basahang saksi sa bawat puyat at sakripisyo niya. Akala niya, kapag nakita ni Santi ang pamilyar na gamit na ito, maaalala nito ang kanilang pinagsamahan. Akala niya, ang katotohanan ay sapat na para bawiin ang lahat ng ninakaw sa kanya. Ngunit ang tumama sa kanyang mukha ay hindi ang pagsisisi ni Santi, kundi ang mabilis at marahas na pagdapon ng palad nito sa kanyang pisngi. Nalasahan ni Sarah ang pait ng sariling dugo sa kanyang labi. Ang mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Ang bawat mata ng mga aristokrata at kolektor ng sining ay nakatitig sa kanya, puno ng pandidiri at pangungutya. Narinig niya ang mahinang hagigik ni Sofia na nakatayo sa likod ni Santi. Ang kamay nito ay dahan-dahang humahaplos sa braso ng kanyang asawa. Tila inaangkin ang tagumpay na hindi naman sa kanya. Santi, ako ito, ang asawa mo. Ang mahinang pagsamo ni Sarah, ang kanyang boses ay halos lunurin ng malakas na tibok ng kanyang puso. Ang mga guhit na yan, ang tanikala ng kahapon. Galing iyan sa puso ko. Paano mo nasisikmurang tawagin akong katulong sa harap nila? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Santi. Asawa? Ang asawa ko ay isang reyna, hindi isang basurang tulad mo. Guard! Ilabas ang baliw na ito. Huwag ninyong hayaang madungisan ang gallery ko ng presensya ng isang taong grasa. Nararamdaman ni Sarah ang bawat hibla ng kanyang dignidad na tila tinatapak-tapakan sa harap ng maraming tao. Ang kanyang tuhod ay dahan-dahang bumigay hanggang sa siya ay mapaluhod sa makinis na sahig ng ballroom. Ang lamig ng semento ay tila gumagapang sa kanyang buong katawan. Pinapatay ang huling init ng pag-asa na itinago niya sa loob ng 5 taon. Ang kanyang paningin ay lumabo dahil sa nagbabadyang mga luha, ngunit pinilit niyang huwag itong hayaang pumatak sa harap ng mga taong nananakit sa kanya. Dahan-dahan siyang kinaladkad ng mga gwardiya patungo sa labas. Ang bawat hakbang ay tila isang hiwa ng kutsilyo sa kanyang kaluluwa. Nang makarating sila sa labas ng malaking pintuan ng gusali, marahas siyang itinulak ng isa sa mga lalaki, dahilan upang siya ay bumagsak sa basang kalsada sa ilalim ng bumubuhos na ulan. Ang tunog ng ulan na tumatama sa semento ay tila isang malungkot na awit ng pagluluksa. Nanatili si Sarah na nakasubsob sa tubig. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humawak sa putik na dumidikit sa kanyang balat. Tumingala siya sa malaking billboard sa tapat ng gusali kung saan nakapaskil ang mukha ni na Santi at Sofia. Nagniningning sa ilalim ng mga spotlight bilang ang bagong mukha ng sining. Isang malakas na kulog ang bumasag sa kadiliman ng gabi, ngunit mas malakas ang dagundong ng galit na nagsisimulang bumangon sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Ang bawat sakit, bawat insulto, at bawat patak ng ulan ay tila nagiging gasolina na nagpapaalab sa isang apoy na hindi niya akalaing taglay niya. Ito ba ang halaga ng aking pag-ibig, Santi? Ang ituring na baliw at itapon sa kanal na parang isang maruming basahan pagkatapos mong ubusin ang aking kaluluwa? Dahan-dahang tumayo si Sarah sa gitna ng bagyo. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagsuko, ay naging matalim at kasing lamig ng ulan. Pinunasan niya ang dugo sa kanyang labi gamit ang likod ng kanyang kamay. Hindi na siya ang Sarah na humihingi ng limos ng pagmamahal. Sa sandaling iyon, ang huling bahagi ng kanyang pagiging Rivera ay tuluyan ng nilamon ng dilim ng gabi. Tumingin siya sa malayo, sa direksyon kung saan matatagpuan ang nakaraan na pilit niyang tinalikuran. Ang Mansyon Monteclaro, ang lugar na dati niyang itinuturing na bilangguan, ay siya na ngayong magiging kuta ng kanyang paniningil. Handa na ba kayong harapin ang sining ng aking paghihiganti? Patay na ang anak ko, 5 taon na ang nakalilipas. Sino ang babaeng pulubi na ito na nangangahas dungisan ang aking pintuan sa gitna ng gabi? Ang boses ni Don Augusto Monteclaro
ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa bawat sulok ng marangyang sala ng Mansyon Monteclaro. Nakatayo siya sa tuktok ng malawak na hagdanang gawa sa pulang kahoy. Ang kanyang mukha ay matigas at walang emosyon. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa gulanit na babaeng nasa ibaba. Sa paanan ng hagdan, nakaluhod si Sarah. Ang kanyang basang-basang damit ay nag-iiwan ng maliliit na lawa ng tubig sa makinis at puting marmol. Ang bawat patak ng ulan mula sa kanyang buhok ay humahalo sa dugong tuyo na sa kanyang labi. Ang bakas ng huling regalo ni Santi sa kanya. Ang kamay ni Sarah ay mahigpit na nakakapit sa laylayan ng kanyang kupas na blusa, pilit na pinipigilan ang panginginig ng kanyang buong katawan. 5 taon na ang nakalilipas. Lumabas siya sa pintuang ito ng may taas noo. Bitbit ang kanyang mga pangarap at ang pag-ibig na akala niya ay sapat na para mabuhay. Ngayon, bumalik siya na walang bitbit kundi ang kanyang pagkatalo at ang mga sugat na hindi nakikita ng mata. Ang amoy ng sandalwood at mamahaling pabango sa loob ng mansyon ay tila isang malupit na paalala kung gaano kalayo ang kanyang nilakbay patungo sa impyerno. Dahan-dahang gumapang si Sarah patungo sa unang baitang ng hagdan. Ang tunog ng kanyang mga tuhod sa malamig na marmol ay tila isang piping pagsusumamo. Hindi siya tumingin sa itaas, natiling nakayuko ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa sapatos ng kanyang ama na nagniningning sa ilalim ng mga chandelier. "Papa!" ang mahinang tawag ni Sarah. Ang salitang yun ay tila isang matalim na kutsilyo na humiwa sa kanyang sariling lalamunan. "Patawad, pinatay ko ang Sarah na matigas ang ulo. Ang Sarah na sumuway sa inyo. Narito ako ngayon, hindi bilang anak ninyo, kundi bilang isang taong wala nang pupuntahan kundi ang inyong paanan." Isang mahabang katahimikan ang bumalot sa malawak na silid. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng ulan na tumatama sa mga dambuhalang bintana sa labas. Ramdam ni Sarah ang bigat ng titig ni Don Augusto, ang amang tinalikuran niya, para sa isang lalaking nagnakaw ng kanyang kaluluwa. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na pilit kumakawala sa kanyang dibdib. Bawat tibok ay puno ng takot at pag-asa. Dahan-dahang bumaba si Don Augusto. Ang bawat hakbang nito sa hagdan ay tila isang mabigat na hatol sa katahimikan. Nang makarating siya sa harap ni Sarah, huminto siya. Inabot ni Sarah ang kamay ng kanyang ama at sa gitna ng kanyang pagluha ay dahan-dahan itong itinapat sa kanyang noo. Ang tradisyonal na pagmamano na matagal na niyang hindi nagawa. Ang balat ng kanyang ama ay tuyo at mainit. Isang matinding kaibahan sa lamig na nararamdaman ni Sarah sa loob ng 5 taon. Sa sandaling iyon, ang unang tunay na luha ng pagsisisi ay pumatak sa sapatos ni Don Augusto. Nararamdaman ni Sarah ang dahan-dahang paghaplos ng kamay ng ama sa kanyang basang buhok, isang kilos na puno ng nakatagong pighati at pagpapatawad. "Tingnan mo ang ginawa nila sa'yo," ang pabulong na sabi ni Don Augusto. Ang kanyang boses ay hindi na galit, kundi puno ng nagbabagang puot para sa mga taong nanakit sa kanyang anak. Ang mga Monteclaro ay hindi kailanman lumuluhod sa harap ng mga magnanakaw. "Serafina, bumangon ka. Patay na ang Sera Rivera. Mula sa gabing ito, ang muling mabubuhay ay si Serafina Monteclaro. At sisiguraduhin nating ang bawat patak ng luha mo ay babayaran nila ng dugo at kayamanan." Inalalayan ni Don Augusto ang kanyang anak na tumayo. Sa sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata, nakita ni Sarah ang sarili niyang refleksyon sa mga mata ng ama. Isang babaeng hulas, duguan at wasak. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, naroon din ang isang apoy na muling nagliliyab. Ang apoy ng isang pamilyang hindi kailanman sumusuko. Pumasok ang mga kasambahay upang balutin si Sarah ng makapal at mainit na tuwalya. Ang bawat haplos ng malambot na tela sa kanyang balat ay tila nagtatanggal ng bawat dumi ng nakaraan. Tumingin siya sa malaking salamin sa sala.
At sa unang pagkakataon, sa loob ng 5 taon, nakita niya ang kanyang tunay na pangalan na nakasulat sa kanyang mga mata. Handa na ba akong ilibing ang babaeng minahal si Santi para lamang isilang ang babaeng dudurog sa kanya? May natitira pa bang puwang para sa awa sa pusong punong-puno na ng puot? Tumingala si Sarah sa dambuhalang portrait ng kanilang pamilya sa pader. Ang gabi ay madilim pa rin, ngunit sa loob ng Mansion Monte Claro, ang sining ng paniningil ay nagsimula na ring iguhit. Hindi na ako ang babaeng tinitingnan mo sa salamin. 5 taon na ang nakalilipas. Ang Sarah na nakilala mo ay nilamon na ng ulan at putik ng Makati. At ang natira na lang ay ang malamig na rebulto ng isang Monte Claro. Ang boses ni Serafina ay tila isang estranghero sa kanyang sariling pandinig habang pinagmamasdan ang kanyang refleksyon sa malawak na salamin ng kanyang walk-in closet. Wala na ang mga mancha ng pintura sa kanyang mga kuko. Pinalitan na ito ng malinis at makintab na nude polish. Ang kanyang buhok na dati ay laging nakapusod ng magulo, ay ngayon ay bagsak at nagniningning na parang sutla. Nakasuot siya ng isang tailored white suit na nagbibigay sa kanya ng aura ng kapangyarihan at pagiging mailap. Nararamdaman niya ang hapdi ng bawat haplos ng mamahaling lana sa kanyang balat, habang ang mga kasambahay ay naglalagay ng mahahalimuyak na langis sa kanyang mga kamay. Hindi niya maiwasang maalala ang hapdi ng tiner na dati ay nagpapaltos sa kanyang mga daliri. Ang bawat luhong tinatamasa niya ngayon ay tila isang pait na gamot. Kinakailangan para gumaling, ngunit nagpapaalala sa kanya kung gaano siya naging miserable sa ilalim ng kamay ni Santi. Ang bawat haplos ng suklay sa kanyang anit ay tila nagbubura sa bawat insulto ni Aling Elena. Ngunit ang sugat sa kanyang puso ay nananatiling bukas at nagdurugo. Serafina? Ang isang baritono at pamilyar na boses ang bumasag sa kanyang malalim na pag-iisip. Napalingon siya sa pintuan at nakita ang isang lalaking matikas na nakasuot ng navy blue na suit. Si Rafael. Ang kanyang kababata, ang lalaking nanatiling tapat sa kanyang ama, kahit noong panahon na itinakwil siya ng pamilya. Ang mga mata ni Rafael ay puno ng gulat, paghanga, at isang emosyong hindi mapangalanan ni Serafina. Isang halo ng lungkot at pananabik na tila ba nakakita siya ng isang multong muling nabuhay. Dahan-dahang lumapit si Rafael. Ang bawat hakbang niya sa makapal na karpet ay hindi naglalabas ng tunog. Huminto siya sa sapat na distansya, sapat para maamoy ni Serafina ang pamilyar na bango ng kanyang aftershave na amoy kakahuyan at ulan. Itinaas ni Rafael ang kanyang kamay, tila balak haplusin ang pisngi ni Serafina, ngunit mabilis din itong ibinaba. Natatakot na baka mabasag ang marupok na imaheng nasa harap niya. Nahanap din kita, Sarah. Ang pabulong na sabi ni Rafael. Ang kanyang boses ay puno ng panginginig. 5 taon akong naglakad sa dilim, naghahanap ng anino mo sa bawat sulok ng Maynila. Akala ko, tuluyan ka nang nawala sa akin. Wala na si Sarah, Rafael. Ang malamig na sagot ni Serafina, bagamat nararamdaman niya ang bahagyang paglambot ng kanyang puso sa presensya ng lalaki. Ang nasa harap mo ay ang bagong executive ng Nuosi. Narito ako para tuparin ang katarungang matagal na nating hinihintay. Tinitigan siya ni Rafael ng matagal, tila binabasa ang bawat linya sa kanyang mukha. Kung iyan ang gusto mo, kung iyan ang kailangan para maghilom ka, sasamahan kita. Ako ang magiging sandata mo, Serafina. Kahit anong iutos mo, kahit gaano pa kadilim ang landas na tatahakin natin, hinding-hindi na kita iiwan. Isang dahan-dahang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Serafina. Isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Inabot niya ang isang gintong Venetian mask na nakapatong sa mesa. Ito ang kanyang magiging proteksyon, ang kanyang balat kayo sa mundong pilit siyang itinapon. Habang isinusuot niya ang maskara, tila naging bato ang kanyang ekspresyon sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng kanyang magulo at amoy alak na studio.
Hawak ni Santi ang isang itim na sobre na may tatak ng ginto. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pananabik habang binabasa ang nilalaman nito. Isang imbitasyon para sa isang eksklusibong pakikipagtulungan sa Nuosi Group, ang pinakamalaking kumpanya sa sining at real estate sa buong Asya. Isang pagkakataon para maging alamat, Sofia. Ang masayang sigaw ni Santi habang iwinawagayway ang sobre sa harap ng kanyang kasintahan. Hindi na natin kailangan ng basahang sisera. Ang swerteng ito ay para sa atin. Mukhang ang bagong chairman ng Nuosi ay nakilala ang tunay na henyo. Hindi alam ni Santi na sa likod ng imbitasyong yon ay ang kamay ng babaeng tinawag niyang tanga. Hindi niya alam na ang bawat salitang nakasulat sa papel na yon ay isang paunang bayad para sa kanyang sariling libingan. Tumingin si Serafina sa labas ng bintana ng mansyon. Pinagmamasdan ng mga ilaw ng Makati sa malayo. Ang gabi ay tahimik, ngunit sa kanyang kaisipan, naririnig na niya ang ingay ng pagguho ng mundo ni Santi. Handa ka na bang sumayaw sa apoy na ikaw mismo ang nagsindi, Santi? Handa ka na bang makilala ang babaeng hindi mo na kayang kontrolin? Sa wakas, makukuha ko na ang lahat ng nararapat para sa akin. Isang pirma na lang at magiging hari na ako ng sining sa buong Asya. Ang boses ni Santi ay puno ng kayabangan habang nakatayo siya sa gitna ng dambuhalang lobby ng Nuosi Group sa Makati. Ang bawat sulok ng gusali ay gawa sa naglalakihang salamin at tanso na nagpapakita ng kanyang refleksyon. Isang lalaking nakasuot ng Italian suit na binili niya gamit ang kinita ng mga huling sketch ni Sarah. Hindi niya alam na ang bawat hakbang niya sa makinis na sahig ay tila isang martsa patungo sa kanyang sariling kapahamakan. Sa kabilang panig ng isang one-way mirror, nakatayo si Serafina. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang baso ng malamig na tubig. Pinagmamasdan niya ang asawang dati ay itinuturing niyang mundo, ngunit ngayon ay tila isang maliit at kasuklam-suklam na insekto na kusang lumalapit sa apoy. Nararamdaman niya ang pait sa kanyang lalamunan habang naaalala ang gabi nang ipagtabuyan siya nito sa ulan. Habang si Santi ay abala sa pag-aayos ng kanyang buhok sa harap ng salamin, hindi nito napapansin ang bawat kamera na nakatutok sa kanya, na nagpapadala ng bawat galaw niya sa monitor ni Serafina. Handa na ang lahat, Serafina. Ang mahinang bulong ni Rafael sa kanyang likuran. Ang pain ay nakalatag na. Ang kailangan na lang natin ay ang kanyang kasakiman. Tumango si Serafina nang hindi inaalis ang tingin kay Santi. Papasukin mo na siya. Siguraduhin mong mararamdaman niyang siya ang pinakaimportanteng tao sa silid na ito. Iyan ang kahinaan niya. Ang palaging gustong maging bida. Ipakita mo sa kanya ang mundo na akala niya ay nararapat sa kanya bago natin ito bawiin ng buo. Pumasok si Rafael sa marangyang conference room kung saan naghihintay si Santi. Ang bawat kilos ni Rafael ay puno ng awtoridad. Isang bagay na agad na nagpaliit sa kumpiyansa ni Santi kahit pilit itong nagpapanggap na kalmado. Inilapag ni Rafael ang isang makapal na folder sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng pagtama ng folder sa makinis na kahoy ay tila isang hatol na naghihintay na lamang na maisagawa. Mr. Rivera, ang aming chairman ay interesado sa iyong talento. Ngunit ang Nuosi Group ay hindi tumatanggap ng mga kalahating pangako. Gusto namin ng exclusivity. Ibig sabihin, ang iyong gallery, ang iyong mga nakaraang obra, at maging ang mga susunod mong likha ay magsisilbing collateral para sa proyektong ito. Sa madaling salita, itataya mo ang lahat para sa pagkakataong ito. Ang seryosong pahayag ni Rafael habang tinititigan ng diretso si Santi sa mga mata. Bahagyang natigilan si Santi. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginig habang binabasa ang mga numero sa kontrata. Milyon-milyong piso. Isang pangakong magiging tanyag siya sa buong mundo. Sa kanyang isipan, nakikita na niya ang kanyang sarili sa mga pabalat ng mga magazine, ang palakpakan ng mga tao, at ang marangyang buhay na kasama si Sofia sa isang penthouse
Natanaw ang buong lungsod. Walang problema. Ang mabilis na sagot ni Santi, ang kanyang kasakiman ay mas matimbang kaysa sa anumang pag-aalinlangan. Ang sining ko ay walang katumbas na halaga, kaya handa akong itaya ang lahat para sa noosi. Alam kong ito na ang simula ng aking legacy. Kinuha ni Santi ang mamahaling panulat. Ang tunog ng pagdapo ng dulo nito sa papel ay tila isang huling hininga ng kanyang kalayaan sa katahimikan ng silid. Hindi niya binasa ang maliliit na letra sa huling pahina. Ang bahaging nagsasabing sa sandaling mabigo siya sa unang deadline, ang lahat ng kanyang ari-arian ay automatikong mapupunta sa Noosi Group bilang pambayad sa abala. Mula sa kanyang kinalalagyan, nakita ni Serafina ang bawat kurba ng pirma ni Santi. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling malamig at walang emosyon. Nararamdaman niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan, hindi dahil sa uhaw, kundi dahil sa matinding antisipasyon sa nalalapit na pagbagsak ng lalaking nagnakaw ng kanyang pangarap at pumatay sa kanyang anak. Tapos na ang laro, Santi. Ang pabulong na sabi ni Serafina sa kanyang sarili habang dahan-dahang ibinababa ang baso ng tubig. Ibinenta mo na ang iyong kaluluwa sa taong pinakakinasusuklaman mo. At sisiguraduhin kong sa bawat segundong lilipas, mararamdaman mo ang bigat ng tanikalang ito. Nang lumabas si Santi sa opisina, bitbit ang kopya ng kontrata at ang isang mapanlinlang na tagumpay. Lumabas si Serafina mula sa dilim ng kanyang silid. Tumingin siya sa malaking bintana. Pinagmamasdan ang bawat sasakyang dumadaan sa ilalim ng nagniningning na mga ilaw ng Makati na tila maliliit na hiyas sa gitna ng gabi. Ano ang mararamdaman mo kapag nalaman mong ang dambuhalang kumpanyang ito na akala mo ay magliligtas sa iyo ay ang mismong kamay na lulunod sa iyo sa utang? Kaya mo pa bang ipinta ang iyong tagumpay kapag ang bawat hibla ng canvas mo ay pagmamay-ari ko na? Isang malakas na hangin ang humampas sa salamin ng gusali. Tila isang babala ng paparating na unos na walang sinuman ang makakatakas. Akala mo ba ay habang buhay kang reyna sa tumpok ng basura, Elena? Ang gintong suot mo ay kasing peke ng iyong pagkatao at oras na para malasahan mo ang pait ng sarili mong lason. Ang boses ni Serafina ay tila isang malamig na hanging dumaan sa pasilyo ng kanyang opisina habang pinagmamasdan niya sa monitor ang bawat galaw ni Aling Elena. Sa loob ng isang marangyang butik sa Makati, ang matanda ay abalang-abala sa pagpili ng mga mamahaling bag. Ang bawat kilos nito ay puno ng kayabangan na tila ba pag-aari niya ang buong gusali. Suot nito ang isang kulay lilang terno na masyadong marangya para sa kanyang edad at ang kanyang mga daliri ay puno ng naglalakihang alahas na tila nagniningning sa ilalim ng mga ilaw ng tindahan. Nararamdaman ni Serafina ang pagkirot ng kanyang puso habang naaalala ang mga araw na pinagdadamutan siya ni Elena kahit ng isang pirasong sabon para sa paglalaba. Naaalala niya ang bawat mura, bawat pagmaliit sa kanyang pagkatao, at ang pagturing sa kanya na isang malas sa pamilya Rivera. Ang bawat halakhak ni Elena sa monitor ay tila isang insulto sa alaala ng kanyang nawalang anak. Ang batang pinagkaitan ng kinabukasan dahil sa kasakiman ng pamilyang ito. Ipadala mo na ang regalo sa kanya, Rafael. Ang utos ni Serafina, ang kanyang boses ay walang anumang bakas ng emosyon. Siguraduhin mong mararamdaman niyang espesyal siya bago natin iparamdam sa kanya kung paano ang maging huling-huli sa paningin ng mundo. Sa loob ng butik, lumapit ang isang sales lady kay Aling Elena Bitbit, ang isang nagniningning na limited edition na bag. Ang bawat haplos ni Elena sa malambot na balat ng bag ay puno ng pagnanasa. Hindi niya alam na ang bag na yon ay isang napakagandang replika. Isang pekeng bagay para sa isang pekeng reyna. Kasama ng bag ay isang imbitasyon para sa isang high-stakes mahjong night sa isang tago at marangyang hotel, kung saan ang mga kalaro niya ay mga tauhan ni Serafina na nagpapanggap na mga asawa ng mga senador at negosyante. Nang sumapit ang gabi,
pumasok si Aling Elena sa suite ng hotel nang may taas noo. Ang tunog ng pagtama ng mga tile ng mahjong sa ibabaw ng mesa ay tila isang musika sa kanyang pandinig. Isang tunog na nangangako ng higit pang yaman. Ngunit sa bawat ikot ng laro, ang swerte ay tila dahan-dahang lumalayo sa kanya. Ang bawat taya niya ay nauuwi sa pagkatalo at dahil sa takot na mapahiya sa harap ng mga sosyal na kalaro, sinimulan niyang gamitin ang pangalan ni Santi at ang kontrata nito sa Nuosi Group bilang garantiya ng kanyang utang. Huwag kayong mag-alala, ang anak ko ay ang pinakasikat na pintor sa bansa ngayon. Ang Nuosi Group ay nasa ilalim ng kanyang mga kamay. Ang malakas na pagmamayabang ni Elena habang mabilis na nilalagdaan ang mga promissory note na inihahain sa kanya. Hindi niya binabasa ang mga dokumentong yon. Ang tanging nasa isip niya ay ang mabawi ang kanyang pagkatalo at mapanatili ang kanyang dangal na gawa sa buhangin. Ngunit ang gabi ay natapos sa isang mapait na trahedya para sa kanya. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng perang hawak niya at ang utang na kanyang nilagdaan ay umabot na sa halagang hindi kayang bayaran ng 10 gallery ni Santi. Ang mga kaibigan na kanina ay tumatawa kasama niya ay biglang naging malamig at matalim ang mga tingin. Pasensya na, Mrs. Rivera, pero ang utang ay utang, ang sabi ng isang babaeng nakasuot ng itim na seda. Ang boses ay kasing talim ng labaha. Kung hindi mo ito mababayaran sa loob ng 3 araw, ang lahat ng ari-arian ng anak mo ay kukunin namin. At ang bag na dala mo, napag-alaman naming peke pala ito, kasing peke ng iyong ipinagmamalaking yaman. Ang boses ng babae ay tila isang malakas na sampal na nagpagising kay Elena mula sa kanyang panaginip. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay at ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig habang pilit na niyayakap ang peking bag sa kanyang dibdib. Ang bawat mata sa loob ng silid ay nakatitig sa kanya ng may pandidiri. Isang eksaktong refleksyon ng tingin na ibinibigay niya kay Sarah noong mga nakaraang taon. Hindi maaari, nagkakamali kayo. Ang tanging nausal ni Elena, ang kanyang boses ay halos pabulong na sa takot. Habang kinalakaladkad si Elena palabas ng hotel ng mga bouncer, nakatayo si Serafina sa balkonahe ng kanyang silid, malayo sa kaguluhan. Ang malamig na hangin ng gabi ay humahaplos sa kanyang mukha. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang isang maliit na bahagi ng bigat sa kanyang dibdib na tila nabawasan. Tumingin siya sa mga bituin sa langit. Pinagmamasdan ang kawalang hanggan ng kadiliman. Ito pa lamang ang simula ng iyong pagbabayad, Elena. Sa bawat gabing pinaranas mo sa akin, ang gutom at kahihiyan, sisiguraduhin kong 1,000 beses mo itong lalasapin. Kaya mo pa bang itaas ang iyong noo kapag ang bawat hiyas na suot mo ay naging kadena sa iyong mga paa? Sa kabilang dako ng lungsod, naririnig na ang mahinang tunog ng mga sirena. Tila isang babala ng isang malaking gulo na hindi na mapipigilan. At sa dilim ng gabi, ang anino ng isang tao ay dahan-dahang lumalapit sa bahay ng mga Rivera. Bit-bit ang isang balita na dudurog sa huling pag-asa ni Santi. Akala ko, nakalimutan ko na ang pakiramdam ng pagpapahalaga. Sa loob ng 5 taon, ang tanging haplos na natanggap ko ay ang lamig ng bakal na pintura at ang marahas na kamay ng katotohanan. Pero sa bawat titig mo, Rafael, tila unti-unting nabubura ang mga latay ng kahapon sa aking kaluluwa. Ang boses ni Serafina ay halos pabulong na lamang habang nakatayo siya sa gitna ng lihim na hardin sa likod ng Mansyon Monteclaro. Ang hamog ng madaling araw ay dahan-dahang bumabalot sa mga bulaklak ng ilang-ilang na nagbibigay ng isang napakatamis at pamilyar na bango sa paligid. Ang suot niyang puting silk robe ay humahampas sa kanyang mga binti dahil sa banayad na hangin, isang malaking kaibahan sa magaspang at maruming sako na dati niyang itinatapis sa kanyang katawan
sa atik ng mga Rivera. Nararamdaman ni Serafina ang bawat tibok ng kanyang puso. Hindi ang mabilis at masakit na tibok ng takot, kundi ang mabagal at tila nag-aalangang kaba ng isang pusong muling natututong tumibay. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humawak sa isang luma at kalawanging swing na nakasabit sa dambuhalang puno ng mangga. Ito ang lugar kung saan sila naglalaro ni Rafael noong mga bata pa sila, bago pa man dumating ang bagyong sumira sa kanyang buhay. Huwag mong pilitin ang sarili mong limutin ang lahat sa isang iglap, Sera. Ang mahinahong boses ni Rafael ay tila isang mainit na kumot sa gitna ng malamig na umaga. Dahan-dahang lumapit si Rafael. Ang tunog ng kanyang mga hakbang sa damuhan ay tila isang ritmong nagpapakalma sa isipan ni Serafina. Huminto siya sa tabi ng babae, hindi masyadong malapit para hindi ito mabigla, pero sapat na para maramdaman ni Serafina ang init na nagmumula sa kanyang katawan. Inalis ni Rafael ang kanyang suot na jacket at dahan-dahang ipinatong ito sa mga balikat ni Serafina. Ang bango ng jacket, amoy malinis na sabon at pagmamahal ay agad na bumalot sa kanya. Tila isang kuta na nagpoprotekta sa kanya mula sa anumang panganib. Ang mga bakas ng kahapon ay hindi dumi na dapat ikahiya, kundi mga sugat na nagpapatunay na nakaligtas ka. Dagdag pa ni Rafael habang tinititigan ang malayo. Narito ako hindi para burahin ang nakaraan mo, kundi para samahan ka sa pagbuo ng bago mong bukas. Hindi mo na kailangang lumaban ng mag-isa, Serafina. Sa bawat hakbang mo patungo sa paniningil, asahan mong nasa likod mo ako, handang sumalo sa iyo kapag napapagod ka na. Isang dahan-dahang kislap ng luha ang sumilay sa mga mata ni Serafina. Hindi ito ang luhang pait na madalas niyang ibuhos sa atik, kundi luha ng pasasalamat. Tumingin siya kay Rafael. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hinayaan niyang makita ng ibang tao ang kanyang kahinaan. Inabot ni Rafael ang kanyang kamay at dahan-dahang hinawi ang isang hibla ng buhok na humaharang sa mukha ni Serafina. Ang bawat daliri ni Rafael ay tila nagiiwan ng bakas ng kuryente sa balat ni Serafina. Isang pakiramdam na tila muling nagigising sa kanyang natutulog na pagkatao. Bakit, Rafael? Ang mahinang tanong ni Serafina. Ang kanyang boses ay puno ng pagtataka. Bakit nanatili ka? Pagkatapos ng lahat ng pagtataboy ko sa iyo noon? Pagkatapos ng kahihiyang dinala ko sa pangalan ng pamilya ko? Bakit narito ka pa rin? Ngumiti si Rafael. Isang ngiting tila nagbibigay ng liwanag sa madilim na sulok ng hardin. Dahil ang tunay na sining ay hindi lamang nakikita sa canvas, Sera. Nakikita ito sa tatag ng puso ng isang tao. At para sa akin, ikaw ang pinakamagandang obra maestra na nakilala ko. Hindi mahalaga kung gaano karaming mantsa ang idinikit nila sa iyo. Mananatili kang nagniningning sa paningin ko. Dahan-dahang inihilig ni Serafina ang kanyang ulo sa balikat ni Rafael. Ang pakiramdam ng pagpikit ng kanyang mga mata habang dinaramdam ang tibok ng puso ng lalaki ay tila isang gamot na dahan-dahang nagpapahilom sa kanyang mga sugat. Sa sandaling iyon, ang galit niya kay Santi at Elena ay tila sandaling naglaho, napalitan ng isang mapayapang katahimikan na matagal na niyang ipinagkait sa sarili. Ang bawat hininga nila ay tila nagiging iisa sa ilalim ng nagniningning na mga bituin na dahan-dahan nang naglalaho dahil sa pagsikat ng araw. Ngunit sa gitna ng matamis na sandaling iyon, ang katahimikan ng hardin ay bumasag ng isang mahina at kakaibang tunog. Ang pagtunog ng isang cellphone mula sa bulsa ni Rafael. Ang bawat vibration nito ay tila isang babala na hindi pa tapos ang laban. Kinuha ni Rafael ang telepono at ang kanyang mukha ay agad na naging seryoso. Tumingin siya kay Serafina. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Sera, si Santi. Nagsisimula na siyang magwala. Nakatanggap siya ng balita tungkol sa utang ng kanyang ina at ang biglaang paghinto ng pondo mula sa Nuosi. Pupunta siya sa gallery ngayon at may kasama siyang mga tauhan
na mukhang hindi maganda ang intensyon. Ang init na nararamdaman ni Serafina ay agad na napalitan ng isang malamig na determinasyon. Dahan-dahan siyang lumayo sa yakap ni Rafael. Ang kanyang mga mata ay muling naging matalim at kasing lamig ng yelo. Inayos niya ang kanyang robe at tumayo ng tuwid. Ang aura ng isang reyna ay muling bumalik sa kanya. Hayaan mo siyang magwala, Rafael. Ang malamig na sabi ni Serafina habang nakatingin sa direksyon ng Makati. Iyan ang gusto nating mangyari. Kapag ang isang hayop ay nasusukol, lalong lumalabas ang tunay nitong anyo. Oras na para harapin niya ang bunga ng kanyang sariling mga kasalanan. Habang naglalakad sila, pabalik sa mansyon, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang dumadaan sa harap ng gate ng mga Monteclaro. Ang salamin ng bintana nito ay madilim at sa loob ay may isang taong lihim na kumukuha ng larawan ni Serafina at Rafael. Ang bawat click ng kamera ay tila isang hakbang patungo sa isang bagong kabanata ng panganib na hindi nila inaasahan. Sino ang nagmamasid sa dilim habang sinusubukan nating bumuo ng liwanag? Mayroon pa bang lihim na mas malalim kaysa sa paghihiganti ni Serafina? Ang umaga ay tuluyan ng sumapit, ngunit ang anino ng nakaraan ay tila lalong humahaba. Nagbabadyang lamunin ang anumang kapayapaan na sinisimulan nilang itanim. Hindi ko kayang hawakan ang pinsel na ito. Bakit ngayon pa? Bakit sa harap ng lahat ng taong ito? Ang pabulong na tiling ito ni Sofia ay tila isang nakakabinging hiyaw sa pandinig ni Serafina habang nakatayo siya sa madilim na sulok ng engrandeng gallery ng Nuosi. Sa gitna ng bulwagan, sa ilalim ng pinakamaliwanag na spotlight, ay isang malinis at maputing canvas na naghihintay na mabigyan ng buhay. Ang amoy ng sariwang pintura ay humahalo sa mamahaling pabango ng mga elitistang panauhin. Ngunit para kay Sofia, ang bango na yon ay tila amoy ng isang paparating na libing. Nararamdaman ni Serafina ang isang malamig na kasiyahan sa kanyang dibdib habang pinagmamasdan ng panginginig ng mga kamay ni Sofia. Ang suot nitong gown na kulay ginto ay tila naging isang mabigat na kadena na pumipigil sa bawat kilos nito. Naalala ni Serafina ang mga gabing pilit siyang pinagtatrabaho ni Santi sa ilalim ng init ng attic habang si Sofia ay nakahiga sa malambot na kama, naghihintay na lamang na nakawin ang bunga ng kanyang pagod. Ngayon, ang bawat mata sa loob ng gallery, mga kritiko, kolektor at mamamahayag ay nakatitig kay Sofia, naghihintay sa henyo na ipinagmamalaki ni Santi. Ipakita mo sa kanila ang sining na sinasabi mong sayo, Sofia. Huwag mong hayaang maghintay ang ating mga panauhin. Ang malamig na boses ni Rafael ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Bawat salita ay tila isang latigo na humahagupit sa kumpiyansa ng dalawa. Dahan-dahang lumapit si Sofia sa canvas. Ang tunog ng kanyang matutulis na sapatos sa makintab na sahig ay tila isang ritmong nagbibilang ng bawat segundong natitira sa kanyang kasinungalingan. Kinuha niya ang pinsel, ngunit sa paraan pa lamang ng paghawak niya rito, alam na ng lahat ng tunay na alagad ng sining na siya ay isang huwad. Ang kanyang mga daliri ay walang kasanayan, ang kanyang tindig ay puno ng takot, at ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa canvas, kundi sa mga taong nagmamasid sa kanya. Go ahead, my muse. Ipakita mo sa kanila kung bakit ikaw ang inspirasyon ko. Ang paghihikayat ni Santi, bagamat bakas na rin sa kanyang boses ang kaba. Ang pawis ay dahan-dahang gumugulong sa kanyang sentido habang napapansin ang katahimikan ng mga kritiko na nagsisimula ng magbulungan. Inilapat ni Sofia ang pinsel sa canvas, ngunit sa halip na isang magandang dibuho, isang magulo at walang direksyong mantsa ng itim na pintura ang lumitaw. Ang bawat hagod niya ay tila isang pagsusumamo para sa tulong na hindi darating. Ang katahimikan sa loob ng gallery ay naging mapanuri.
tila isang dambuhalang hayop na handang lumamon sa sinumang magkakamali. Narinig ni Serafina ang mahinang pagsinghap ng mga panauhin. Ang bawat bulong ay tila isang kutsilyo na humihiwa sa dangal ni Sofia na gawa lamang sa buhangin. Iyan ba ang henyong sinasabi mo, Mr. Rivera? Isang batang naglalaro ng uling. Ang matalim na tanong ng isang kilalang kritiko. Ang boses nito ay puno ng pangungutya. Sa sandaling iyon, ang mundo ni Sofia ay tuluyan ng gumuho. Binitawan niya ang pinsel at ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay tila ang huling hininga ng kanyang karera. Napaupo siya sa harap ng canvas, ang kanyang mukha ay puno ng luha at kahihiyan. Tumingin siya kay Santi, umaasang ililigtas siya nito. Ngunit ang nakita niya ay ang galit at pandidiri sa mga mata ng lalaking minahal niya. Ang lalaking ngayon ay napagtatanto na ang kanyang muse ay isa lamang walang silbing palamuti. Mula sa dilim, dahan-dahang lumabas si Serafina. Ang bawat hakbang niya ay puno ng dignidad. Ang kanyang aura ay nagpatahimik sa buong silid. Tumayo siya sa tabi ni Sofia at sa isang mabilis na galit na kilos ay hinablot niya ang isang baso ng tubig at ibinuhos ito sa ibabaw ng magulong pintura sa canvas. Ang bawat patak ng tubig na humahalo sa itim na pintura ay tila isang sining ng paglilinis, isang simbolikong pagbubura sa lahat ng kasinungalingan. Ang tunay na sining ay hindi nananakaw dahil ito ay nakaukit sa kaluluwa ng lumikha nito. Ang malakas na pahayag ni Serafina, ang kanyang boses ay nangingibabaw sa bawat sulok ng gallery. Ang nakikita ninyo ngayon ay hindi isang obra, kundi ang ebidensya ng isang krimen, isang pagnanakaw ng pangarap at pagkatao. Tumingin si Serafina ng diretso sa mga mata ni Santi. Sa sandaling iyon, ang takot na nakita niya sa mga mata nito ay sapat na upang mapawi ang bahagi ng kanyang pait. Ngunit bago pa man makapagsalita si Santi, ang pintuan ng gallery ay marahas na bumukas. Isang lalaking nakasuot ng uniforme ng pulis ang pumasok, bitbit ang isang warrant of arrest. Mr. Santiago Rivera, kasama ka rin sa investigasyon para sa lalong lumalaking kaso ng intellectual property theft at fraud. Sumama kayo sa amin sa presinto. Ang bawat kamera ay nagsimulang kumuha ng larawan, ang bawat flash ay tila isang kidlat na tumatama sa mukha ni Santi at Sofia. Ang kanilang tagumpay ay naging isang pampublikong kahihiyan na hinding-hindi na nila mabubura. Ngunit sa gitna ng kaguluhang iyon, napansin ni Serafina ang isang pamilyar na anino sa labas ng gallery, ang parehong itim na sasakyan na nakita niya sa Mansion Monteclaro. Sino ang taong nasa loob ng sasakyang yon? At bakit tila ang bawat hakbang ng aking paniningil ay nakatala sa kanyang mga kamay? Tapos na ba ang aking laban? O nagsisimula pa lamang ang isang mas malalim na panganib na hindi ko pa kayang harapin? Naiwan si Serafina na nakatayo sa gitna ng wasak na canvas, habang sa malayo ay naririnig ang papalayong tunog ng mga sirena ng pulis, tila isang malungkot na paalam sa isang nakaraang kailangan na niyang bitawan. Akala ko ba ay mag-uusap tayo tungkol sa pagsagip sa career ko? Bakit pakiramdam ko ay dinala mo ako rito para panoorin ang sarili kong burol? Kung sino ka mang chairman ng NOOSI, magpakita ka na at itigil na ang nakakangilong larong ito. Ang boses ni Santi ay puno ng panginginig at desperasyon habang nakatayo siya sa gitna ng isang pribadong silid sa pinakamataas na palapag ng NOOSI Tower. Ang silid ay nababalot ng madilim na asul na anino at ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit na mesa sa gitna. Ang amoy ng nilagang baka na may maraming paminta, ang paboritong ulam ni Santi, ay humahalo sa amoy ng isang sariwang cupcake na may isang maliit na kandilang hindi pa nasisindihan. Sa kabilang dako ng mesa, nakaupo si Serafina sa dilim. Ang kanyang mukha ay natatakpan ng anino, ngunit ang kanyang mga kamay na nakapatong sa telang puti ay nagniningning dahil sa suot na mamahaling hiyas. Nararamdaman ni Serafina ang bawat pintig ng kanyang ugat sa leeg.
Ang bawat hininga niya ay tila isang dahan-dahang pag-akyat sa isang matarik na bundok ng alaala. Naalala niya ang gabi ng kanilang ikalimang anibersaryo, ang hapdi ng pagkagutom, ang dumi sa kanyang mga kuko, at ang lamig ng atik. Ngayon, ang lahat ay bumabalik, ngunit ang bawat detalye ay tila isang sining ng paghihiganti. Maupo ka, Santi. Hindi ba't pamilyar sa iyo ang amoy ng gabing ito? Ang malamig na boses ni Serafina ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Bawat pantig ay tila isang piraso ng yelong dahan-dahang tumutulo sa likod ni Santi. Dahan-dahang umupo si Santi, ang tunog ng pag-urong ng mabigat na silya sa makinis na sahig ay tila isang daing ng isang hayop na nasusukol. Napatingin siya sa cupcake sa harap niya at ang kanyang mukha ay biglang nawala ng kulay. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat habang dahan-dahang gumagapang ang isang nakakangilabot na hinala sa kanyang isipan. Ang bawat detalye ng mesa, ang ayos ng kubyertos, ang uri ng bulaklak hanggang sa kulay ng kandila ay eksaktong replika ng gabing ipinagtabuyan niya si Sarah. Sino ka ba talaga? Paano mo nalaman ang tungkol sa gabing iyon? Ang pautal-utal na tanong ni Santi. Ang kanyang pawis ay dahan-dahan nang tumutulo sa kanyang mamahaling polo na ngayon ay gusot-gusot na dahil sa kaba. Alam ko ang lahat, Santi. Alam ko kung paano mo ninakaw ang bawat guhit mula sa pusong tapat sa iyo. Alam ko kung paano mo pinanood ang pagbagsak ng sarili mong anak dahil sa lason ng iyong kasakiman. Ang boses ni Serafina ay naging matalim. Bawat salita ay tila isang turok ng karayom sa natitirang konsensya ni Santi. At alam ko rin kung paano mo itinapon ang basahang katulong na nagbigay sa iyo ng lahat para lamang yumakap sa isang huwad na liwanag. Dahan-dahang tumayo si Serafina at lumakad patungo sa liwanag ng isang maliit na lampara. Ang bawat hakbang niya ay tila isang ritmong nagpapatigil sa oras. Nang tumama ang liwanag sa kanyang mukha, ang mundo ni Santi ay tuluyan ng gumuho. Ang kanyang bibig ay bumukas, ngunit walang boses na lumabas. Tanging ang tunog ng kanyang mabilis na paghinga ang maririnig sa katahimikan. Sarah? Hindi. Hindi maaari. Patay na si Sarah. Namatay siya sa kalsada. Sa ulan. Ang tanging nausal ni Santi. Ang kanyang buong katawan ay nagsimulang manginig sa matinding takot na tila nakakita ng isang multong nagbalik mula sa kabilang buhay. Ang Sarah na kilala mo ay matagal mo nang pinatay, Santi. Ang nasa harap mo ngayon ay ang katarungang ikaw mismo ang gumuhit. Ang malamig na sabi ni Serafina habang dahan-dahang hinahawakan ng cupcake at inilalapit ito sa mukha ni Santi. Happy anniversary, my dear husband. Handa ka na bang kainin ang bawat kasinungalingang ipinapakain mo sa akin sa loob ng 5 taon? Sa sandaling iyon, ang pintuan ng silid ay marahas na bumukas. Pumasok si Rafael, ngunit ang kanyang mukha ay hindi puno ng tagumpay, kundi ng isang matinding babala. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang tablet na hawak niya, kung saan may isang video na nagpapakita ng Mansion Monteclaro na pinalilibutan ng mga itim na sasakyan. Sarah, kailangan nating umalis ngayon din. Ang mabilis na sabi ni Rafael, ang kanyang boses ay puno ng kaba. Hindi lang si Santi ang kalaban natin. Ang taong nasa likod ng itim na sasakyan, nahanap na niya tayo at ang dala niyang balita ay tungkol sa tunay na nangyari sa anak ninyo bago ka pa man makunan. Ang cupcake sa kamay ni Serafina ay dahan-dahang nahulog sa mesa. Ang tunog ng pagbagsak nito ay tila isang huling hininga ng katahimikan bago ang isang panibagong bagyo. Tumingin si Serafina kay Santi na ngayon ay nakaluhod na sa sahig dahil sa panghihina bago ibinaling ang tingin kay Rafael. Sino ang mas malaking demonyo na nagtatago sa anino ng aking nakaraan? Mayroon pa bang katotohanang mas masakit kaysa sa pagtataksil ni Santi? Ang gabi ay tila lalong dumilim at sa labas ng bintana, ang mga sirena ng pulis ay muling narinig.
Ngunit sa pagkakataong ito, tila hindi sila para kay Santi, kundi para sa isang sikretong matagal nang nakabaon sa ilalim ng Mansion Monte Claro. Isinugal mo ang kapakanan ng sarili mong anak para lamang sa isang pirasong canvas, Santi? Gaano ka nawalan ng tiwala sa sarili mong talento para unahin ang papuri ng mundong ito kaysa sa pamilya natin? Ang boses ni Serafina ay malamig, ngunit kontrolado. Bawat salita ay mabigat, puno ng hinanakit na matagal nang kinimkim. Dahan-dahan niyang inilapag ang makapal na asul na folder sa ibabaw ng mesa at ang mahinang tunog nito ay tila lalo pang nagpatindi sa katahimikan sa pagitan nila. Nanatiling nakatayo si Santi, walang maibigay na sagot, habang ang bigat ng mga salitang iyon ay nakabitin sa hangin sa pagitan nilang dalawa. Ang tunog ng pagtama ng mga papel sa kahoy ay tila isang malakas na sampal sa gitna ng nakakangilong katahimikan ng silid. Doon, sa loob ng folder, ay ang mga resulta ng forensic laboratory, ang ebidensya ng lason na dahan-dahang pumatay sa sanggol sa loob ng sinapupunan ni Serafina. 5 taon na ang nakalilipas. Napatingin si Santi sa mga dokumento, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot, habang ang kanyang mukha ay nagiging kasing puti ng papel. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang umabot sa gilid ng mesa, tila naghahanap ng suporta dahil sa biglang paglambot ng kanyang mga tuhod. Nararamdaman niya ang bawat butil ng pawis na gumugulong sa kanyang likod. Bawat isa ay tila isang malamig na uod na nagpapaalala sa kanyang mga kasalanan. Sira, hindi ko alam. Akala ko ay ligtas ang pinturang yon. Ang pautal-utal na depensa ni Santi, ang kanyang boses ay puno ng panginginig at kawalan ng pag-asa. Isang mapait at nakakangilong tawa ang kumawala sa mga labi ni Serafina. Dahan-dahan siyang lumapit, ang bawat hakbang niya sa makinis na sahig ay tila isang ritmong nagpapatigil sa oras. Huminto siya sa tapat ni Santi, sapat na para maamoy niya ang takot na bumabalot sa lalaki. Inabot ni Serafina ang isang maliit na sapatos ng sanggol mula sa kanyang bulsa. Isang kulay asul na sapatos na kailanman ay hindi nasuot ng kanyang anak. Sinungaling, ang pabulong na sabi ni Serafina. Ang bawat pantig ay puno ng nagbabagang puot. Nasa akin ang record ng pagbili mo, Santi. Binili mo ang pinturang yon sa isang itim na merkado dahil alam mong mas mabilis nitong pinapatuyo ang sining mo. Kahit alam mong papatayin nito ang anak ko. Pinanood mo akong malunod sa amoy ng kemikal habang nakangiti ka dahil sa isip mo, ang isang madramang pagkunan ay magbibigay ng mas malalim na kwento sa iyong obra maestra. Nararamdaman ni Serafina ang pagsikip ng kanyang sariling lalamunan. Ang bawat alaala ng gabing yon, ang hapdi sa kanyang puson, ang malapot na dugong dumanak sa kanyang mga binti, at ang malamig na tingin ni Santi habang tinatawagan ang ambulansya nang walang anumang pagmamadali, ay tila mga kutsilyong muling humihiwa sa kanyang puso. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humigpit sa maliit na sapatos, hanggang sa maramdaman niya ang sakit ng sariling mga kuko sa kanyang palad. Gusto mong makilala ang nangto ng iyong buhay, Santi? Dagdag pa ni Serafina habang dahan-dahang inilalapit ang mukha sa lalaki. Huwag kang mag-alala dahil ang katarungang ito ay hindi lamang para sa akin, kundi para sa dugong kinuha mo sa mundong ito. Sa sandaling iyon, ang pintuan ng silid ay marahas na bumukas. 2 pulis ang pumasok. Ang tunog ng kanilang mabibigat na sapatos sa sahig ay tila isang hatol na hindi na mababawi. Inilabas ng isa sa kanila ang isang pares ng posas. Ang malamig na tunog ng bakal na naglalapat ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Mr. Santiago Rivera, inaaresto ka namin sa kasong intentional infliction of bodily harm leading to fetal death, fraud, at illegal possession of toxic materials. Ang malakas na pahayag ng pulis habang dahan-dahang inilalagay ang posas sa nanginginig na mga kamay ni Santi. Napaluhod si Santi sa sahig.
Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo habang nakatingin kay Serafina. Sera, patawarin mo ako. Gagawin ko ang lahat. Huwag mo lang akong ipakulong. Tinitigan siya ni Serafina nang walang anumang bakas ng awa. Ang kanyang mga mata ay nanatiling kasing lamig ng marmol. Ang kapatawaran ay para sa mga taong nagkamali nang hindi sinasadya. Santi, ang para sa iyo ay paniningil. At ang paniningil na ito ay dadaan sa bawat sentimo ng yaman mo hanggang sa wala nang matira sa iyo, kundi ang anino ng iyong mga krimen. Habang kinalakaladkad si Santi palabas ng silid, lumapit si Rafael kay Serafina. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala habang dahan-dahang ipinapatong ang kanyang kamay sa balikat ng babae. Tapos na ang bahaging ito, Sera. Pero may kailangan kang malaman. Ang itim na sasakyan na nakita natin, nalaman na namin kung sino ang may-ari. Hindi ito tauhan ni Santi. Napatigil si Serafina sa paghinga. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang tumingin sa tablet na hawak ni Rafael. Doon, sa isang malinaw na larawan, ay nakita niya ang isang pamilyar na mukha. Isang mukhang matagal na niyang kinalimutan. Isang mukhang may kaugnayan sa tunay na dahilan kung bakit siya pinalayas sa Mansyon Monteclaro 5 taon na ang nakalilipas. Siya, pero akala ko ay nasa ibang bansa siya. Ang mahinang nausal ni Serafina, ang kanyang boses ay puno ng bagong takot. Bumalik na siya, Sera, ang seryosong sagot ni Rafael. At tila hindi lang si Santi ang may kinalaman sa nangyari sa anak ninyo. May mas malalim pang sabwatan na nagsimula bago ka pa man makilala ang mga Rivera. Naiwan si Serafina na nakatayo sa gitna ng marangyang silid, habang sa labas ay naririnig ang papalayong tunog ng sirena ng pulis. Ang tagumpay niya kay Santi ay tila naging isang mapait na panimula lamang sa isang mas madilim at mas masakit na katotohanan. Ito na ba ang katapusan ng aking pagdurusa? O isa lamang itong panibagong layer ng lason na kailangan kong inumin? Sino nga ba ang tunay na nagmamanipula sa aking kapalaran mula pa noong una? Ang gabi ay tila lalong bumigat at sa dilim ng pasilyo, ang isang anino ay dahan-dahang naglalakad palayo. Bitbit ang isang lihim na maaaring sumira sa muling nabuong buhay ni Serafina Monteclaro. Hindi ko kasalanan ng lahat. Si Santi ang nag-utos sa akin. Siya ang utak ng lahat ng pagnanakaw na ito. Ako ay isang biktima lamang ng kanyang mga manipulasyon at matatamis na salita. Ang boses ni Sofia ay tila isang malamig na talim na bumaon sa likod ni Santi habang nakaupo sila sa loob ng silid ng investigasyon sa presinto. Sa ilalim ng maputlang liwanag ng bombilya, ang ganda ni Sofia na dati ay nagniningning ay tila naging isang madilim na maskara ng kataksilan. Ang bawat salita niya ay tila isang dahan-dahang pagpako sa krus ng lalaking dati ay tinawag niyang buhay at hininga. Nararamdaman ni Santi ang bawat hibla ng kanyang puso na tila pinupunit. Tumingin siya kay Sofia, ang kanyang mga mata ay puno ng gulat at hindi makapaniwalang sakit. Ang babaeng binigyan niya ng lahat ng luho, ang babaeng ipinagpalit niya sa kanyang tapat na asawa, ay siya na ngayong humuhukay ng kanyang libingan upang iligtas ang sariling balat. Ang amoy ng lumang papel at pawis sa loob ng silid ay tila lalong bumigat, sumasakal sa huling hininga ng kanyang dangal. Sofia, paano mo nagagawa ito? Ang pabulong na tanong ni Santi. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding puot at pighati. Ibinigay ko sa iyo ang lahat. Pati ang kaluluwa ng asawa ko, ibinenta ko para sa iyo. Isang mapait at walang pakialam na tawa ang kumawala sa mga labi ni Sofia habang nilalagdaan niya ang kanyang salaysay sa harap ng mga abogado. Ang sining mo ay basura, Santi. Alam nating dalawa iyon. Ginamit lang kita para sa pera ng noosi. Pero ngayong wala na ang lahat, bakit ako sasama sa paglubog mo? Isang hangal ka, at ang mga hangal ay nararapat lamang sa likod ng rehas. Mula sa kabila ng one-way mirror, pinagmamasdan ni Serafina ang eksenang ito.
Ang kanyang mga kamay ay nakatiklop sa kanyang dibdib. Ang kanyang tindig ay matuwid at puno ng kapangyarihan. Nararamdaman niya ang isang kakaibang katahimikan sa kanyang kaisipan. Hindi ang saya ng tagumpay, kundi ang bigat ng katotohanan na ang imperyong itinayo sa kasinungalingan ay sadyang guguho sa sarili nitong bigat. Ang bawat sigaw ni Santi sa loob ng silid ay tila isang malayo at walang halagang ingay sa kanyang pandinig. Habang nangyayari ang lahat ng ito, sa labas ng kanilang dating bahay, nakatayo si Aling Elena sa gitna ng kalsada. Ang kanyang mga gamit ay nakatambak sa gilid ng bangketa, balot ng makapal na plastik at tinalian ng lubid. Ang bawat hakbang ng mga tauhan ng bangko na nagpapalit ng padlock sa malaking pintuan ay tila isang malakas na dagundong na nagpapadapa sa kanyang huling pag-asa. Hindi ninyo ito pwedeng gawin. Akin ang bahay na ito. Ang anak ko ay isang sikat na pintor. Ang hiyaw ni Elena. Ang kanyang boses ay paos at puno ng desperasyon habang hinahabol ang mga taong hindi man lang siya tinitingnan. Ang mga dating kaibigan niya sa Mahjong na dumadaan sa tapat ng bahay ay sadyang umiiwas ng tingin. Ang bawat isa ay tila nandidiri sa babaeng dati ay kinatatakutan at iginagalang dahil sa yaman. Ang bawat tawa at bulong ng mga kapitbahay ay tila mga latigo na humahagupit sa kanyang balat. Ang suot niyang mamahaling gown na ngayon ay gusot-gusot at puno ng alikabok ay naging isang malupit na simbolo ng kanyang pagbagsak. Napaupo si Elena sa ibabaw ng kanyang mga kahon. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humawak sa kanyang mukha habang ang mga luha ng pagsisisi ay pumatak sa maruming semento. Sa sandaling iyon, naalala niya si Sarah, ang babaeng pinagkaitan niya ng pagkain, ang babaeng tinawag niyang malas. Napagtanto niya na ang tunay na malas sa pamilyang Rivera ay ang sarili niyang kasakiman. Sarah, patawarin mo ako. Ang mahinang nausal ni Elena, ngunit ang kanyang boses ay agad na nilamon ng ingay ng mga sasakyang dumadaan. Bumalik ang paningin ni Serafina kay Rafael na pumasok sa silid. Ang mukha ni Rafael ay seryoso. Ang kanyang mga mata ay may dalang isang balita na tila mas mabigat kaysa sa pagbagsak ni Santi at Sofia. Sarah, tapos na ang mga Rivera. Pero may nahanap kaming bagong dokumento sa safe ni Elena bago ito nakuha ng bangko. Pabulong na sabi ni Rafael habang iniaabot ang isang lumang liham na may selyo ng pamilyang Monteclaro. Mukhang hindi aksidente ang pagkakakilala mo kay Santi. May mga palatandaan na planado ang lahat 5 taon na ang nakalilipas at ayon sa dokumentong ito, may kinalaman ang tiyo mo, si Don Ismael. Napahinto si Serafina, tila saglit na nawalan ng hangin. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa lumang liham, habang unti-unting sumisiksik sa kanyang isipan ang bigat ng posibilidad na matagal na siyang nasa gitna ng isang masalimuot na plano. Ang bawat hibla ng kanyang kalamnan ay nanigas sa matinding gulat. Ang tiyo niya, ang taong itinuturing niyang pangalawang ama, ang nagtulak sa kanya sa impyerno. Ang bawat alaala ng kanyang paghihirap ay tila naging isang mas malaking sining ng pagtataksil na hindi niya kailanman inaasahan. Si Tio Ismael, ang mahinang tanong ni Serafina, ang kanyang boses ay halos maglaho na. Bakit? Bakit niya gagawin iyon sa akin? Dahil ikaw ang tanging hadlang sa pagkuha niya sa buong korporasyon ni Don Augusto. Ang sagot ni Rafael, ang boses ay puno ng puot. At may ebidensya rin dito na siya ang nag-utos kay Santi na siguraduhing hindi mo maipapanganak ang tagapagmana ng Nuosi. Ang mundo ni Serafina ay tila dahan-dahang naglaho sa dilim. Ang bawat hininga niya ay naging isang matalim na kutsilyo sa kanyang dibdib. Tumingin siya sa malayo sa direksyon kung saan ang mga anino ng kanyang nakaraan ay tila nagiging isang dambuhalang halimaw na handang lumamon sa kanya muli. Ito ba ang tunay na mukha ng aking pamilya? Ang bawat patak ng luha ko ay bahagi pala ng isang script na matagal nang isinulat ng sarili kong kadugo. Ang gabi ay tila lalong lumamig.
At sa labas ng bintana, ang buwan ay natatakpan ng makapal na ulap, tila isang babala, na ang tunay na digmaan para sa katarungan ay kasisimula pa lamang. Makakuti, ang upuang ito ay para sa akin, Augusto. Ang noosi ay nangangailangan ng kamay na hindi nanginginig sa takot, hindi katulad ng anak mong nagpalamon sa luho at pagkatapos ay nawala na parang bula. Oras na para harapin ang katotohanan. Wala na si Serafina at ako na ang bagong mukha ng korporasyong ito. Ang boses ni Don Ismael ay tila isang malakas na dagundong na bumasag sa katahimikan ng boardroom ng Noosi Group. Nakatayo siya sa dulo ng mahabang mesa na gawa sa makintab na nara. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa likod ng silya ng chairman na tila ba pag-aari na niya ito. Ang bawat miyembro ng board ay tahimik, ang ilan ay tumatango sa pagsang-ayon, habang ang iba naman ay umiiwas ng tingin dahil sa takot sa impluwensya ng lalaki. Ang amoy ng mamahaling kape at leather ay humahalo sa tensyon na tila isang makapal na usok sa loob ng silid. Sa kabilang dako ng malaking pintuan, nakatayo si Serafina. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis na tumitibok. Bawat pintig ay nagpapaalala sa kanya ng 5 taon ng paghihirap. Nararamdaman niya ang malamig na pawis sa kanyang mga palad habang hawak niya ang asul na folder na naglalaman ng katotohanan tungkol sa kanyang sariling kadugo. Ang bawat salita ni Ismael na narinig niya mula sa intercom ay tila mga latigo na humahagupit sa kanyang likod. Muling binubuksan ang mga sugat ng nakaraan. Tito Ismael, hindi ba't mas kailangan ng noosi ng isang pinuno na walang bahid ng dugo ng sarili niyang pamilya? Ang malakas at malamig na boses ni Serafina ay umalingaw-ngaw sa buong boardroom habang marahan niyang itinutulak ang pinto. Ang bawat mata sa loob ng silid ay nalingat sa kanya. Ang katahimikan ay naging nakakangilo. Nakita ni Serafina ang unti-unting pagkawala ng kulay sa mukha ni Don Ismael. Ang bawat hakbang ni Serafina sa makapal na karpet ay tila isang ritmong nagpapatigil sa oras. Ang kanyang suot na itim na power suit ay nagniningning sa ilalim ng mga chandelier. At ang kanyang aura ay tila isang reynang nagbabalik mula sa pagkakatapon. Sa Serafina, paanong... Ang pautal-utal na nausal ni Ismael, ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang nanginig sa itaas ng silya. Akala ko ba ay hindi ka nababalik? Akala mo ba ay habang buhay akong mananatili sa dilim na ikaw mismo ang gumuhit, Tito? Ang sagot ni Serafina habang inilalapag ang folder sa gitna ng mesa. Ang tunog ng pagbagsak nito ay tila isang hatol ng kamatayan para sa ambisyon ni Ismael. Nasa loob niya ng bawat transaksyon mo kay Santi Rivera. Ang bawat sentimong ibinayad mo para akitin niya ako, itaboy ako sa pamilya, at siguraduhing hindi kailanman isisilang ang tagapagmana ng Noosi. Ikaw ang pumatay sa anak ko, Tito. Ikaw ang utak sa likod ng bawat lason na ininom ko. Ang bawat miyembro ng board ay nagsimulang magbulungan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng gulat at pandidiri. Napaupo si Don Ismael sa silya. Ang kanyang matikas na tindig ay biglang naglaho, napalitan ng isang anyo ng isang matandang takot at talunan. Tumingin siya sa paligid, naghahanap ng kakampi, ngunit bawat isa sa kanila ay tila dahan-dahang lumalayo sa kanya. Mamagsisisi ka sa ginawa mo, Serafina, ang huling hiyaw ni Ismael habang dahan-dahang pinalilibutan ng mga security personnel ng korporasyon. Hindi pa tapos ang laban na ito. Para sa akin, tapos na ito, Tito. Ang malamig na sabi ni Serafina habang pinapanood itong kinaladkad palabas ng silid. Dahil ang Noosi ay hindi na kailanman magiging palaruan ng mga traidor. Nang makaalis ang lahat, naiwan si Serafina sa loob ng malawak na silid. Ang kanyang katawan ay dahan-dahang nanghina at napakapit siya sa gilid ng mesa para hindi matumba. Ang bawat hininga niya ay naging mabigat. Tila ang lahat ng pagod ng huling 5 taon ay sabay-sabay na bumagsak sa kanyang mga balikat. Nararamdaman niya ang mga luhang dahan-dahang gumugulong sa kanyang pisngi.
Hindi luha ng galit, kundi luha ng paglaya. Dahan-dahang pumasok si Rafael sa silid. Hindi siya nagsalita. Sa halip ay lumapit siya kay Serafina at dahan-dahang hinawakan ang kanyang mga kamay. Ang init ng palad ni Rafael ay tila isang gamot na muling nagpapatibay sa puso ni Serafina. Tumingin si Rafael sa kanyang mga mata. Ang bawat kislap ng paghanga at pagmamahal ay tila nagniningning na parang mga bituin. Serafina, tapos na ang bagyo. Ang pabulong na sabi ni Rafael habang dahan-dahang lumuluhod sa harap niya. 5 taon akong naghintay na makitang muli ang liwanag sa mga mata mo. Ngayong nabawi mo na ang iyong trono, hayaan mo akong maging kuta mo habang buhay. Sarah, will you marry me? Let's build a new Nuosi and a new life together. Isang dahan-dahang kislap ng diamante ang lumabas mula sa isang maliit na velvet box sa kamay ni Rafael. Ang nagniningning na hiyas ay tila sumasalamin sa bawat pangarap na minsan nang nawala kay Serafina. Ang kanyang lalamunan ay tila sinakal ng matinding emosyon at ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila sumasagot ng "o". Ngunit sa gitna ng matamis na sandaling iyon, ang intercom sa mesa ng chairman ay biglang tumunog. Ang boses ng secretary sa labas ay puno ng kaba at takot. Ma'am Serafina, may nakuha kaming report mula sa ospital. Si Santi, tumakas siya sa kustodiya ng mga pulis habang nililipat at huling nakita ang sasakyan niya na papunta sa Mansyon Monteclaro. Ang singsing sa kamay ni Rafael ay dahan-dahang nahulog sa karpet. Ang tunog nito ay hindi narinig sa katahimikan. Ngunit ang bawat pintig ng puso ni Serafina ay tila naging isang hiyaw ng babala. Sino ang tunay na laya sa amin? Kung ang anino ng nakaraan ay handa pa ring pumatay para sa huling pagkakataon. Handa na ba akong harapin ang huling hininga ng galit ni Santi bago ko tuluyang makamit ang kapayapaan? Ang gabi ay tila muling naging mabigat at sa labas ng bintana, ang mga kidlat ay nagsimulang gumuhit sa kalangitan. Tila isang babala ng huling paghaharap na walang sino man ang makakatakas. Tapos na ang lahat, Santi. Hindi mo na kailangang dumanak ng dugo o gumawa ng ingay para lang mapansin ng mundong kinalimutan ka na. Ang tanging ingay na naririnig ko ngayon ay ang sarili mong takot na umaalingaw-ngaw sa hungkag mong pagkatao. Ang boses ni Serafina ay tila isang payapang daloy ng tubig sa gitna ng nagngangalit na bagyo sa labas ng Mansyon Monteclaro. Nakatayo siya sa gitna ng malawak na foyer. Ang kanyang anino ay mahaba at matatag sa ilalim ng kumukurap na liwanag ng chandelier. Sa tapat niya, ilang metro ang layo, ay si Santi. Gusot-gusot ang damit, putika ng mga sapatos, at ang mga mata ay puno ng baliw na determinasyon habang hawak ang isang matalim na piraso ng basag na bote mula sa labas. Nararamdaman ni Serafina ang bawat tibok ng kanyang puso. Wala na ang mabilis na kaba ng isang biktima. Ang tanging naroon ay ang isang malalim at mabigat na pagod. Ang pagod ng isang taong matagal nang nakikipaglaban sa sarili niyang mga multo. Ang amoy ng basang lupa at ang malamig na simoy ng hangin mula sa bukas na pinto ay tila nagpapaalala sa kanya ng gabing itinapon siya sa ulan. Ngunit sa pagkakataong ito, siya ang may hawak ng susi ng kanyang sariling kaligtasan. Sarah, ibalik mo sa akin ang lahat. Ang hiyaw ni Santi, ang kanyang boses ay paos at basag, tila isang sirang plaka. Akin ang Nuosi, akin ang kasikatan. Ikaw ang nagnakaw ng buhay ko. Kung hindi kita nakuha, walang makakakuha sa iyo. Dahan-dahang humakbang si Serafina patungo sa lalaki. Hindi siya natatakot sa talim na hawak nito. Ang bawat hakbang niya sa marmol na sahig ay tila isang ritual ng paglilibing sa kanyang nakaraan. Nang makalapit siya, nang sapat para makita ang panginginig ng mga kamay ni Santi, huminto siya. Inabot niya ang isang sulo ng kandila mula sa mesa at dahan-dahang itinapat ito sa isang malaking canvas na nakatakip sa gilid. Ang huling kopya
ng ang babae sa dilim na kinuha niya mula sa gallery. Gusto mong malaman kung bakit hindi mo ako kailanman matatalo, Santi? Ang mahinang tanong ni Serafina. Ang bawat salita ay puno ng kapayapaan. Dahil sa loob ng 5 taon, tinuruan mo akong mabuhay sa dilim. At sa dilim na yon, natututunan kong ang tunay na sining ay hindi ang pagpinta ng sakit, kundi ang pagpapatawad sa sarili ko dahil minahal kita. Inilapit ni Serafina ang apoy sa laylayan ng canvas. Ang dahan-dahang paggapang ng apoy sa tela ay tila isang sining sa sarili nitong paraan. Ang bawat hibla ng pintura na naglalarawan ng kanyang dusa ay dahan-dahang natutupok, naglalabas ng isang madilim na usok na agad na nilalamon ng hangin. Ang liwanag ng apoy ay sumasalamin sa mga mata ni Serafina, nagbibigay ng init na matagal nang nawala sa kanyang buhay. Binitawan ni Santi ang basag na bote. Ang tunog ng pagtama ng bubog sa marmol ay tila isang huling hininga ng kanyang galit sa katahimikan. Napaluhod siya sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang tumakip sa kanyang mukha habang ang mga hikbi ng isang talunang tao ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Sa sandaling iyon, hindi galit ang naramdaman ni Serafina, kundi isang malalim na awa. Awa para sa isang taong hindi kailanman naging sapat para sa sarili niya. Patawad, Sera. Patawad. Ang paulit-ulit na bulong ni Santi sa gitna ng kanyang pag-iyak. Tumingin si Serafina sa nasusunog na obra maestra. Habang nagiging abo ang huling alaala ng kanyang pagiging Rivera, naramdaman niya ang isang dambuhalang bigat na dahan-dahang umaalis sa kanyang mga balikat. Hindi niya pinatawad si Santi para palayain ito, kundi pinatawad niya ang sarili niya para tuluyan na siyang makalakad palayo. Dahan-dahang pumasok ang mga tauhan ng pulis at si Rafael sa mansyon. Ang bawat hakbang nila ay tila isang katiyakan na tapos na ang gulo. Lumapit si Rafael kay Serafina. Ang kanyang mukha ay puno ng relief at paghanga. Hindi siya nagsalita. Sa halip ay dahan-dahang inalalayan ang babae palayo sa lumiliyab na canvas. Ang init ng palad ni Rafael sa kanyang likod ay tila isang pangako ng isang bagong umaga. Sera, tapos na. Ang pabulong na sabi ni Rafael habang tinitingnan ang dahan-dahang pag-alis ng mga pulis bit-bit si Santi. Wala na ang dilim. Tumingala si Serafina sa kisame ng mansyon kung saan ang mga chandelier ay muling nagniningning ng maliwanag. Ang kanyang mga mata ay nananatiling tuyo, ngunit ang kanyang puso ay tila isang bulaklak na dahan-dahang bumubuka sa ilalim ng unang sinag ng araw. Ang bawat hininga niya ay naging malalim at payapa. Isang pakiramdam na akala niya ay kailanman ay hindi na niya mararanasan muli. Ngunit sa gitna ng katahimikan ng pagtatapos, napansin ni Serafina ang isang maliit na sobre sa paanan ng nasunog na painting. Isang liham na naiwan ni Ismael bago ito madala sa presinto. Dahan-dahan itong pinulot ni Rafael at binasa ang nakasulat sa likod. Serafina, ang katotohanan tungkol sa iyong ina, hindi ito ang inaakala mo. Ang pabulong nabasa ni Rafael sa sulat, ang kanyang boses ay puno ng bagong pagtataka. Napatigil si Serafina sa kanyang paglalakad. Ang kanyang mga mata ay muling naging matalim. Mayroon pa bang lihim na mas malalim kaysa sa lahat ng ito? Mayroon pa bang bahagi ng kanyang pagkatao na pilit na itinatago ng kanyang pamilya? Ang gabi ay tuluyan ng lumipas at sa abot tanaw ay nagsimula nang sumilip ang kulay rosas na liwanag ng umaga. Ngunit para kay Serafina Monteclaro, ang bawat sagot na nakuha niya ay tila nagbubukas lamang ng isang bagong kabanata ng mga katanungan na kailangan niyang harapin sa kanyang bagong buhay. Hindi mo alam kung gaano kahaba ang gabi hanggat hindi mo nararanasan ang masunog sa sarili mong pangarap. Ngunit sa bawat abo ng kahapon, may isang reynang isinisilang na hindi na kailanman muling yuyuko sa sinuman. Ang boses ni Serafina ay tila isang marangyang awit na umaling-awngaw sa dambuhalang auditorium ng National Museum.
Nakatayo siya sa gitna ng entablado. Ang bawat spotlight ay nakatuon sa kanyang nagniningning na anyo. Nakasuot siya ng isang tertiary blue na terno na may mga bordang ginto. Ang bawat detalye ay tila mga hiyas na sumasalamin sa kanyang katatagan. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang tropeyo ng Artist of the Decade at ang titulong Executive Chairperson ng Noosi Group. Nararamdaman ni Serafina ang bawat tibok ng kanyang puso, malakas, matatag at puno ng buhay. Wala na ang kaba ng isang babaeng nagtatago sa atik. Ang bawat mata sa madla, kabilang ang mga taong dating tumalikod sa kanya, ay ngayon ay puno ng paghanga at pagsisisi. Ang bango ng mga sariwang bulaklak at ang amoy ng lumang kahoy ng museo ay tila nagbibigay ng basbas sa kanyang tagumpay. Bago siya magsalita, muling sumagi sa kanyang isipan ang lihim na natuklasan niya sa sulat ni Ismael noong nakaraang gabi. Ang kanyang ina, si Doña Elena Monteclaro, ay hindi siya iniwan dahil sa ibang lalaki. Pinatunayan ng mga dokumentong itinago ni Ismael na ang kanyang ina ay pilit na inilayo at itinago sa isang tahimik na kumbento sa labas ng bansa dahil sa paninira ng kanyang tiyo. Ang bawat luhang ibinuhos ni Serafina para sa kanyang ina ay naging isang matinding poot na ngayon ay napalitan na ng isang dalisay na layunin, ang muling mabuo ang kanilang pamilya. Ang sining ay hindi lamang tungkol sa kagandahan. Ang pagpapatuloy ni Serafina, ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa mga mata ni Don Augusto na nakaupo sa harapang hilera. Ito ay tungkol sa katotohanan. Sa loob ng 5 taon, naging anino ako ng isang huwad na sining. Pero ngayong gabi, ang sining na ito ay iniaalay ko sa aking ina at sa lahat ng babaeng piniling bumangon mula sa putik upang muling buuin ang kanilang sariling langit. Isang masigabong palakpakan ang bumasag sa katahimikan ng bulwagan. Ang tunog ng mga kamay na nagtatama ay tila isang malakas na agos ng tubig na naglilinis sa huling bahagi ng kanyang pait. Nakita ni Serafina ang dahan-dahang pagtayo ni Don Augusto. Ang kanyang mga mata ay basa ng luha habang ipinapakita ang kanyang paggalang sa sariling anak. Sa sandaling iyon, ang huling pader ng alinlangan sa pagitan ng mag-ama ay tuluyan ng gumuho. Nang matapos ang seremonya, lumakad si Serafina patungo sa balkonahe ng museo. Ang malamig na hangin ng gabi ay humahaplos sa kanyang mukha at ang mga ilaw ng Maynila sa malayo ay tila mga bituin na bumaba sa lupa para makisaya sa kanyang tagumpay. Nararamdaman niya ang isang pamilyar na init sa kanyang likuran at bago pa man siya lumingon, alam na niya kung sino ang naroon. Dahan-dahang lumapit si Rafael. Ang tunog ng kanyang mga hakbang sa semento ay tila isang ritmong nagbibigay ng seguridad sa isipan ni Serafina. Huminto siya sa tabi ng babae at dahan-dahang hinawakan ang kanyang kamay. Ang pakiramdam ng paglalapat ng kanilang mga palad ay tila isang huling piraso ng isang puzzle na matagal nang nawawala. Handa ka na ba para sa bagong simula, Serafina? Ang pabulong na tanong ni Rafael. Ang kanyang boses ay puno ng pagnanais at katapatan. Ang Noosi ay nasa ilalim na ng iyong pamumuno at ang katotohanan tungkol sa iyong ina ay dahan-dahan na nating binubuo. Wala nang dahilan para matakot ka pa sa dilim. Ngumiti si Serafina, isang ngiting umabot sa kanyang mga mata at nagbigay ng liwanag sa kanyang buong pagkatao. Hindi na ako natatakot sa dilim, Rafael, dahil natutunan kong sa gitna ng pinakamadilim na gabi, ako mismo ang magsisilbing sarili kong liwanag. Pero mas masaya ang maglakad sa liwanag kung may kasamang tapat na pusong tulad mo. Inihilig ni Serafina ang kanyang ulo sa balikat ni Rafael habang pinagmamasdan nila ang dahan-dahang paglipas ng gabi. Ang bawat hininga nila ay tila nagiging iisa sa katahimikan ng balkonahe. Sa sandaling iyon, wala na ang multo ni Santi, wala na ang lason ni Elena, at wala na ang takot sa nakaraan. Ang tanging naroon ay ang isang reynang nakamit ang kanyang trono, hindi sa pamamagitan ng galit, kundi sa pamamagitan ng tibay ng loob at pagpapatawad.
Ang bawat bituin sa langit ay tila nagniningning ng mas maliwanag para sa kanya. Ang Serafina Monteclaro na naging alila ay isa na ngayong alamat ng pag-asa. Ang sining ng kanyang buhay ay hindi na isang trahedya, kundi isang walang hanggang kanta ng pag-ibig at tagumpay. Serafina Monteclaro, ang mahinang nausal ni Rafael habang dahan-dahang idinidikit ang kanyang noo sa noo ng babae. Ang aming reyna, ang aking sinta. Habang ang mga ilaw ng museo ay dahan-dahang namamatay, ang liwanag sa puso ni Serafina ay lalong nag-alab, nagbabadyang magbigay ng init sa bawat taong makakakilala sa kanyang kwento. Ang gabi ay natapos at ang umaga ay sumapit ng may dalang pangako ng isang bukas na kailanman ay hindi na mabubura ng anumang anino. Hindi sapat ang sining para punan ng isang pusong wasak, ngunit sapat ang pagmamahal para buuin muli ang isang kaluluwang matagal nang nanahimik sa dilim. Ang bawat luhang pumatak sa aking mga mata noon ay nagsilbing tubig na nagpatubo sa mga bulaklak ng aking bagong umaga. Ang boses ni Serafina ay tila isang banayad na haplos ng hangin habang nakatayo siya sa balkonahe ng kanilang beach house sa Batangas. Ang tunog ng mga alon na dahan-dahang humahampas sa pampang ay tila isang ritmong nagpapakalma sa kanyang isipan. Isang malayo at payapang kanta na tila nagbubura sa lahat ng ingay ng kanyang nakaraan. Ang amoy ng dagat at ang bango ng sariwang kape ay humahalo sa liwanag ng papalubog na araw na nagbibigay ng kulay ginto sa bawat sulok ng paligid. Nararamdaman ni Serafina ang bawat tibok ng kanyang puso, payapa, malalim, at walang anumang bakas ng takot. Ang kanyang mga kamay, na dati ay puno ng sugat at mantsa ng pintura, ay ngayon ay malinis at malambot. Hawak ang isang liham mula sa kanyang ina na kasalukuyan nang nagpapahinga sa Mansion Monteclaro. Ang muling pagkikita nila ni Doña Elena sa kumbento sa Switzerland ay tila isang panaginip na naging totoo. Ang bawat yakap ng kanyang ina ay tila nagtatanggal ng bawat tinik ng pag-aalinlangan na itinanim ni Ismael sa kanyang isipan. Sira, nakahanda na ang mga dokumento para sa Serafina's Light Foundation. Ang mahinahong boses ni Rafael ay muling nagbigay ng init sa kanyang pakiramdam. Dahan-dahang lumapit si Rafael at yumakap mula sa likuran ni Serafina. Ang pakiramdam ng kanyang matitigas na braso na nakapulupot sa kanyang baywang ay tila isang kuta na hinding-hindi na muling mabubuwag. Inihilig ni Serafina ang kanyang ulo sa balikat ni Rafael. Pinapakinggan ang dahan-dahang paghinga ng lalaking naging angkla niya sa gitna ng pinakamalakas na bagyo. Salamat, Rafael. Gusto kong malaman ng bawat babaeng biktima ng pang-aabuso na mayroon silang lugar kung saan ang kanilang sining at pagkatao ay hindi kailanman mananakaw. Ang pabulong na sabi ni Serafina habang nakatingin sa abot tanaw. Ang noosi ay hindi na lamang tungkol sa negosyo. Ito ay magiging boses ng mga taong piniling manahimik sa dilim. Naitanong ni Serafina sa kanyang sarili kung napatawad na ba niya ang lahat. Napagtanto niya na ang tunay na kapatawaran ay hindi nangangahulugan ng paglimot, kundi ang pagpili na huwag nang hayaang kontrolin ng galit ang kanyang bukas. Si Santi at Sofia ay nagbabayad na sa likod ng rehas, habang si Ismael ay dahan-dahang kinakain ng sarili niyang konsensya sa loob ng piitan. Para kay Serafina, ang kanilang mga pangalan ay tila mga tuyong dahon na nilipad na ng hangin. Nahanap na natin ang ating paraiso, Sera, ang pabulong ni Rafael, habang dahan-dahang idinidikit ang kanyang mga labi sa noo ng babae. At sa pagkakataong ito, wala nang sino mang makakapunit sa canvas ng ating buhay. Isang dahan-dahang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Serafina. Tumingin siya sa malawak na dagat, kung saan ang araw ay tuluyan ng naglaho sa likod ng mga alon. Ngunit ang liwanag nito ay nananatiling nakaukit sa kalangitan. Ang bawat bituin na nagsisimulang magpakita ay tila mga saksi sa kanyang tagumpay, hindi bilang isang Monteclaro,
kundi bilang isang babaeng nahanap ang kanyang sarili sa gitna ng kawalan. Ang gabi ay dumating ng may dalang kapayapaan. Wala nang mga multo sa atik, wala nang mga lason sa pintura, at wala nang mga pangarap na ninakaw. Ang tanging naroon ay ang isang bagong kabanata na isinusulat ng may pag-ibig, katarungan, at isang walang hanggang pasasalamat sa bawat sugat na nagturo sa kanya kung paano tunay na lumaban. Ang tunay na sining ay ang buhay na pinili nating ituloy sa kabila ng lahat. Ang huling naisip ni Serafina habang dahan-dahang ipinipikit ang kanyang mga mata sa piling ni Rafael. At ang buhay ko ay ang aking pinakamagandang obra maestra. Ang mga ilaw sa loob ng kanilang bahay ay dahan-dahang nagniningning, tila mga parola sa gitna ng dagat, nagbibigay ng liwanag sa isang mundong hinding-hindi na muling lalamunin ng dilim. Ang mga ilaw sa loob ng kanilang bahay ay dahan-dahang nagniningning, tila mga parola sa gitna ng gabi, nagbibigay ng liwanag sa isang mundong hinding-hindi na muling lalamunin ng dilim. Narito na tayo sa huling pahina ng ating paglalakbay at mula sa kaibuturan ng aking puso, nais kong magpasalamat sa inyong lahat na nanatili at nakisalamuha sa bawat pintig ng puso ni Serafina. Hindi naging madali para sa akin ang pagbuo sa kwentong ito. Maraming gabi ang dumaan na kailangan kong tumigil sa pagsusulat dahil sa bigat ng emosyong nanunuot sa aking kalamnan. Lalo na noong mga sandaling inilalarawan ko ang pagdurusa ni Sera sa madilim na atik. Tinitiis ang habdi ng gutom at ang mas masakit na lamig ng pagtataksil ng mga taong dapat ay nagtatanggol sa kanya. Ang kwentong ito ay naging bahagi na rin ng aking pagkatao dahil ito ay hango sa katatagan ng mga totoong anino sa ating lipunan. Mga kababaihang tahimik na lumalaban at nagtitiis, ngunit may taglay na apoy na hindi kayang patayin ng anumang bagyo. Ang bawat salitang inyong narinig ay binuo ko nang may panalangin na sana. Sa dulo ng bawat sakit ay mahanap nating lahat ang lakas na bumangon at muling buuin ang ating sariling sining. Ang pagpapatawad ay hindi isang madaling landas at tulad ng isang maliit na binhi na dumaan sa matinding tagtuyot bago tuluyang sumibol, ang ating pag-asa ay nangangailangan din ng panahon upang maghilom. Ang liwanag na nakamit ni Serafina ay patunay lamang na ang katotohanan, gaano man ito ibaon sa dilim, ay laging hahanap ng paraan upang sumikat sa dulo ng kalsada. Ngunit bago tayo tuluyang maghiwalay ng landas sa pagkakataong ito, may isang katanungang nais kong iwan sa inyong mga kaisipan. Kung kayo ang nasa katayuan ni Serafina Monteclaro, matapos ang lahat ng pasakit na idinulot ni Santi at ng pamilya Rivera, kaya niyo rin bang bitawan ang lahat ng puot at piliin ang kapayapaan para sa inyong sarili? O sapat na bang makita silang nagdurusa sa likod ng malamig na rehas? Nais naming marinig ang inyong mga saloobin at damdamin. Mangyaring i-like ang video na ito at ibahagi ang inyong mga komento sa ibaba upang ating mapag-usapan ang mga aral na iniwan ng kwentong ito. Huwag din ninyong kalimutang i-share ang ating obra maestra sa inyong mga mahal sa buhay na maaring nangangailangan din ng inspirasyon at pag-asa sa gitna ng kanilang mga pagsubok. Ang inyong patuloy na pagsuporta ang nagsisilbing gasolina sa aking panulat upang muling lumikha ng mga kwentong may kaluluwa at katotohanan. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na yugto ng ating sining. Maraming salamat at naway manatiling nagniningning ang liwanag sa inyong mga puso.